Ang ating kwento ay nagsisimula sa isang binata mula sa pinakamababang antas ng lipunan na gumugol ng 10 taon na pagtatrabaho na parang alipin sa isang martial arts hall para lamang sa pagkakataong matuto. Ngunit nang papalapit na ang ipinangakong 10 taon, hindi lang basta naglabas ng utos ang kanyang nakatatandang kapatid na nagbabawal sa mga karaniwang tao na magsanay ng martial arts. Pinalayas niya ito sa bulwagan dahil sa pagsasabing ang pagsasanay kasama ang isang karaniwang tao ay nagpapasakit sa kanya. Bagamat wala siyang ideya kung gaano niya pagsisisihan ang desisyong iyon. Sa sandaling iyon, ang lalaki mula sa prestihiyosong pamilyang Changshan ay nagsalita ng may malamig na kawalang bahala, sinasabi sa kanya na ang pagkakita sa mga taong katulad niya na nagsasanay ay nagpaparamdam sa kanya na ang landas ng pakikipaglaban ay nadungisan. Tunay siyang naniniwala na ang kanilang presensya ay isang mantsa sa kanyang marangal na sining. Dahil lamang doon, hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ngunit nakatatandang kapatid, nauutol niyang sabi na sabik sa paliwanag. Ilang taon na ang nakalilipas, personal mong ipinangako na kung magtatrabaho ako ng 10 taon, ipapakilala mo ako sa isang dalubhasang instructor. Ikaw ang sikat na espada ng Ginoo, isang lalaking tumutupad sa iyong salita. Ngumisi lamang ang nakatatandang kapatid at nagpas siyang baguhin ang kanyang kwento agad-agad. Dahil ganoon ang pagkakasabi mo, subukan natin ang ibang paliwanag. May depekto ang karakter mo. Hindi ka pumasa sa probationary period mo kaya pinatalsik ka sa martial arts hall dahil sa masamang pag-uugali. May depekto ba sa karakter? Halos hindi na niya kaya ang ironiya. Nakaramdam siya ng kakaibang kalokohan. Hindi man lang nag-isip ng maayos na dahilan ang kanyang senior. Sa sandaling iyon, naunawaan niya sa wakas na ang tinatawag na gentleman sword na nakatayo sa harap niya ay walang balak na tuparin ang kanyang pangako mula pa sa simula. Dahil dati kaming magkapatid na sect, may isa pa akong sasabihin sa iyo, dagdag ng senior. Sa loob ng isang buwan, ang mundo ng martial arts ay magsasagawa ng isang malaking paligsahan na magpapasya sa kapalaran ng mga mababang uri. Maaari mong subukan ang iyong swerte. Gayunpaman, kung walang karaniwang martial artist ang mananalo ng 3 laban, hindi ka basta-basta babawalan sa mga bulwagan. Pagbabawalan kang magsanay ng martial arts kahit sa sarili mong mga tahanan. Ang mga salitang iyon, na ipinagbabawal kahit sa bahay, ay tumama sa kanya na parang isang pisikal na suntok. Lubusan siyang nalungkot. Ang mas malala pa, inihayag ng senior brother na siya ang kakatawan sa mga dakilang pamilya sa paligsahan. Hindi ko hahayaang makadaan ang kahit isang ordinaryong tao. Kung maglalakas loob kang magpakita sa harap ko, sigurado akong bubugbugin kita hanggang mamatay. Ang malamig na mga salita ng espada ng Ginoo ay epektibong sumakal sa pinakahuling kislap ng pag-asa sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay parang naputol ang kanyang landas sa sining at halos hindi niya maalala kung paano niya nagawang umalis sa lugar na iyon. Ang mundo sa paligid niya ay naglaho at naging mapurol at walang buhay na kulay abo habang siya ay naglalakad ng tulala. Nang makita niya ang pamilyar na plaka ng pinto ng kanyang tahanan ay saka lamang nabawi ang kanyang atensyon. Nasa bahay na siya ngayon, at sinabi niya sa kanyang sarili na hindi niya maaaring hayaang makita ng kanyang ama ang kahit isang bahid ng kanyang kawalan ng pag-asa. Kinailangan niyang pakalmeyan ang sarili at itago ang sakit na nagbabantang madaig siya. Pinilit niyang magmukhang may kinabukasan ang kanyang tindig. Alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis at kapani-paniwala, gamit ang bawat natitirang determinasyon para gampanan ang papel. Kung hindi siya makikipagtulungan sa sarili niyang kasinungalingan, tiyak na mapapansin ito ng kanyang ama at tunay na mag-aalala. Kahit na parang nadurog ang kanyang kalooban, naghanda siyang harapin ang lalaking kapareho niya ng DNA. Nang tanungin ng kanyang ama kung kumusta na ang kanyang pagsasanay, nahihirapan siyang makahanap ng tamang mga salita para sagutin. Nagsinungaling siya at sinabing maayos naman ang takbo, sinasabing pinuri ng kanyang nakatatandang kapatid ang kanyang talento at nangako sa kanya ng pwesto sa paligsahan sa susunod na buwan. Idinagdag pa niya na binigyan siya ng kanyang nakatatandang kapatid ng ilang araw na pahinga para magpahinga, isang maliit na awa na sinalubong ng kanyang ama ng isang mainit na ngiti. Ngumiti ang kanyang ama, sinasabing alam niyang ang kanyang anak na si Ahong ay isang henyo na tiyak na magtatagumpay. Ang matandang lalaki ay kasing payat ng isang papel, at nagtataka kami kung paano pa niya natagpuan ang lakas para hilahin ang mabigat na riksyo araw-araw. Ngunit nang sandaling magsalita siya tungkol sa kanyang anak,
tila nawala ang pagod na karaniwang pumipiglas sa kanyang mukha. Isang anyo ng tunay na pagmamalaki ang pumalit dito, na nagudyok kay Ahong na sabihin sa kanya na huwag nang magtrabaho ng husto. Nangako siya na kapag naging master na siya, bibili siya ng malinis at malaking bahay para tuluyang masiyahan ang kanyang ama sa buhay. Sinabihan niya ang kanyang ama na huwag masyadong magtrabaho, ngunit nang makita ang mapagmalaking ngiti ng lalaki, alam niyang walang pagmamadali. Nilabanan niya ang mapait na pait sa kanyang ilong, takot na ipaalam sa kanyang ama na siya ay pinatalsik, at tiyak na hindi niya masasabi rito na sa loob lamang ng isang buwan, lahat ng kanilang inaasam ay maaaring magkaroon ng mapait na katapusan. Tinanong niya ang kanyang sarili kung ang kanyang landas sa martial arts ay tunay na tapos na magpakailanman. Hindi ito maaaring mangyari. Sa kaibuturan, tumanggi lamang siyang tanggapin ang gayong kaawa-awang katapusan ng kanyang mga pangarap. At pagkatapos, isang mahiwagang kapalaran ang lumitaw sa kanyang harapan, ang Martial God Ascension Destiny. Ang unang epekto nito ay nakakagulat. Mula sa araw na ito, ang isang araw ng pagsasanay ay katumbas ng isang buong taon na pag-unlad. Tiniyak ng pangalawang epekto na hindi siya kailanman atras o mawawala sa kanyang landas, palaging sumusulong patungo sa pagiging perpekto ng walang katapusan. Ang isang araw ay katumbas ng isang taon ng kapangyarihan. Sa isang taon, iyon ay magiging mga siglo ng martial cultivation. Sa ganitong uri ng kapangyarihan, kahit ang isang taong may pinakakaraniwang talento ay maaaring maging isang top-tier master. Sa wakas, nakakita tayo ng kislap ng pag-asa upang baguhin ang kapalaran ng kanyang pamilya, at kinailangan niya itong subukan kaagad. Pagkatapos ng hapunan, mabilis siyang umalis sa masikip at simpleng silid-aralan sa itaas at tinitigan ang mga kagamitan. Gusto niyang makita kung gaano kalakas ang tadhana na ito habang hinaharap niya ang luma at sirasirang sako ng buhangin. Isang mahinang kalabog ang umalangaw sa maliit na silid habang sinimulan niyang magsanay ng kanyang bahikwan, na umabot sa 21% na kahusayan. Lumitaw ang mga salita sa kanyang harapan, na nagmamarka sa pag-unlad na pinaghirapan niyang makamit ng mag-isa hanggang ngayon. Napakaraming maling hakbang na ang kanyang nagawa noon, ngunit habang sumusubok siya, isang baha ng mga pananaw ang pumuno sa kanyang isipan. Para bang ginugol niya ang mga siglo sa ibang dimensyon sa pagpino ng kanyang teknik bago ihagis ang kanyang pangalawang suntok. Umugoy ng marahas ang sandbag sa pagkakataong ito, ang puwersa ay malinaw na mas malakas kaysa dati habang ang kanyang kahusayan ay umabot sa 22%. Inayos niya ang kanyang tindig at muling sumuntok. Matalas ang suntok, ang sandbag ay umatras dahil sa bagong tuklas na kapangyarihan. Nagsimulang lumitaw ang mga mahinang butas sa ibabaw, ang bawat suntok ay kapansin-pansing mas malakas kaysa sa nauna. At ganoon na lamang, ang kanyang kahusayan sa bahikwan ay unti-unting umakyat sa 23%. Ang mabigat na sandbag, na dating mahirap kontrolin, ay nagsimulang umugoy at manginig sa isang ritmikong sayaw sa ilalim ng kanyang mga kamao. Ito ay naging isang laruan lamang sa pagitan ng kanyang mga palad, at ang pakiramdam ng paglakas sa bawat suntok ay nakalalasing. Lubos siyang nabighani sa pagsasanay, at nabalik lamang sa realidad ng umalangaw ang tilaok ng tandang sa hangin ng umaga. Gutom at nahihilo, nagmamadali siyang pumasok sa kusina at kumuha ng isang mangkok ng natirang kanin, nilagok ito ng malakas. Pagkatapos lamang matapos ay medyo tumigas muli ang kanyang tiyan. Bagamat ang kanyang katawan ay may dala pa ring mahina at matagal na pakiramdam ng gutom. Ito ay isang gutom na bunga ng mabilis na paglaki. Sa sandaling ito, habang ang kanyang gana ay hindi pa lubos na umaabot sa maalamat na antas ng espada ng Ginoo, ang agwat sa pagitan nila ay lubhang lumiit. Pakiramdam niya ay mas malakas siya kaysa kagabi. Sa totoo lang, ang gayong nakakagulat na pagbabago sa isang gabi ay hindi kapani-paniwala. Nang tiningnan niya ang kanyang status panel, nakita niyang ang kanyang Behican Mastery ay umabot na sa 62%. Mabilis ito. Sa ganitong bilis, malapit na niyang maabot ang kanyang layunin. Ngayon, tunay siyang papasok sa maliwanag na kaharian at magiging isang tunay na martial artist. Gayunpaman, 29 na araw pa ang natitira para sa paligsahan na nakapagpapabago ng buhay. Ang malamig at walang pakialam na mga salita ng espada ng Ginoo noong nakaraang araw ay tila muling umalangaw sa kanyang mga tainga. Sa paggunita sa mga sandaling iyon, isang madilim na bug zone ng sama ng loob ang umikot sa kanya.
Sa loob ng 29 na araw, balak niyang durugan ang espada ng Ginoo sa harap ng lahat ng Jinmen. Noon din, narinig ang tunog ng tawanan mula sa masikip na sala. Nakilala niya agad ang mga boses. Ang mga ito ay galing sa kanyang mga dating kapitbahay. Ito ay si Annie Wu Xiaoxia at ang anak nitong si Jiang Ting. Matapos makinig sandali, naging malinaw sa kanya ang sitwasyon. Lumabas na si Jiang Ting ay natanggap sa Jinmen Women's Normal College at bumalik mula sa ibang bansa, dumaan para makipag-usap. Ang Women's Normal College, napansin niya ng bahagya, ay isang lugar para sa mga piling tao, na lumilikha ng mga kababaihan na malayo sa abot ng mga ordinaryong tao. Sa pakikinig sa tono ng kanyang ama, halata na sinusubukan ng lalaki na maglaro ng matchmaker sa pagitan niya at ni Jiang Ting. Sa totoo lang, ito ay isang matapang na pag-asa. Magkaiba ang kanilang pinag-aralan at pinagmulan, hindi tradisyonal na magkapareha. Ngunit sa paningin ng isang ama, ang kanyang anak ang palaging may pinakamagaling. Matapos makipag-usap kay Annie Wu ng ilang sandali, nakahanap ng dahilan ang kanyang ama para umalis ng silid. Lumingon si Wu sa kanya, naalala niya ito noong siya ay isang 9 gulang na batang lalaki. Napansin niya na ang kanyang kasalukuyang aura ay tiyak na nagpapamukha sa kanya na isang nagsasanay ng martial arts, na isang magalang na obserbasyon. Tinanong niya kung narating na ba niya ang Bright Realm, na tinutukoy ang 4 na kilalang yugto ng martial progression: Bright, Hidden, Transformed, at Divine. Sa isang lugar tulad ng Jinmen, ang simpleng pag-abot sa Bright Realm ay sapat na upang maituring na isang tunay na master ng craft. Sa mundo ng martial arts, ang pag-abot sa Bright Realm ay bihira, marahil isa sa 1,000, habang ang Hidden Realm ay nakalaan para sa iilang piling tao. Inamin niya na medyo kulang pa rin siya sa Bright Realm, ngunit mabilis na siyang nalalapit. Sa totoo lang, kahanga-hanga na ang kanyang pag-unlad. Nang aminin niya na hindi pa niya ito naaabot, agad na naglaho ang kislap ng interes sa mga mata ni Jiang Ting. Ito ay isang malamig na pagbabago sa kapaligiran. Mukhang nadismaya siya, napansin na ang pag-abot sa maliwanag na kaharian ay nangangailangan ng pagmaster sa 4 na hakbang: pagpapalakas ng lupa, pagmaster sa baywang, pag-channel sa gulugod, at sa wakas, pagpapatupad sa pamamagitan ng mga kamay. Inakala niyang naabot na niya ang ika-4 na hakbang na iyon ngayon, dahil sa kanyang edad. Nang sumagot siya na ang pangalawang hakbang pa lamang ang kanyang na-master, si Jiang Ting ay natahimik ng malalim at alanganin. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa kaibuturan, lagi niyang hinahangaan ang mga makapangyarihang martial artist at umaasa sa isang katuwang na makapagbibigay ng tunay na pakiramdam ng seguridad. Hindi ito ganoon. Sa una, ang kalmado at kumpiyansang aura nito ay nilinlang siya sa pag-iisip na isa itong master. Hindi niya alam na napakababa pala ng kanyang tunay na ranggo. Para sa kanya, ang pagiging 19 at nasa ikalawang hakbang pa lamang ay nangangahulugan na maaaring hindi niya maabot ang maliwanag na kaharian hanggang sa kanyang 30s. Ito ay isang nakapanghihina ng loob na isipin. Napagdesisyonan noon ni Jiang Ting na wala ng saysay ang pagtatangka ng kanyang ama na makipagpares. Sa kanyang isipan, hindi na sila magkasundo. Pagkatapos ng ilang minuto pa ng pilit at magalang na pag-uusap, tumayo si Jiang Ting. Sapat na ang kanyang nakita at handa na siyang magpatuloy. Sa pamamagitan ng magalang ngunit malayong pagtango, lumabas siya at nilisan ang tahanan nito. At sa gayon, natapos ang maikling engkwentrong iyon. Sa pagbabalik sa kanyang pagsasanay, lumalim ang kanyang pag-unawa kay Bahikuan sa bawat oras. Sa maikling panahon lamang, ang kanyang dating matigas na gulugod ay naging napaka-fluid. Napagdesisyonan niyang oras na para subukan ang kanyang pag-unlad. Sa pagkakataong ito, habang sumusugod siya, hindi lamang niya ginamit ang kanyang baywang at mga binti ng sabay-sabay. Ginamit niya ang kanyang likod. Ang kanyang gulugod ay yumuko na parang isang malaking dragon, nagunat at pumuputok ng may perpektong koordinasyon upang idirekta ang sumasabog na lakas ng kanyang mga paa pataas. Ang puwersa ay naglakbay mula sa kanyang baywang patungo sa kanyang itaas na katawan na may malakas na kalabog. Ang marka ng kamao sa sandbag ay lalong lumalim. Ang kanyang kahusayan sa Bahikuan ay tumaas sa 85%. Napagtanto niya na ngayon ay na-master na niya ang unang 3 hakbang: footwork, pagkakaisa ng baywang at binti, at spinal conduction. Ang natitira na lang ay ang huling hakbang, ang pagpapatupad sa pamamagitan ng mga kamay, upang opisyal na makalusot sa maliwanag na kaharian. Malapit na siya doon. Sa ngayon,
Palubog na ang hapon. Tumungo siya sa kusina upang magpainit ng ilang tinapay para sa isang mabilis na merienda, ang kanyang isip ay nasa kanyang pagsasanay pa rin. Habang dumadaan siya sa sala, narinig niya ang kanyang ama at si Tia Wu na nag-uusap. Tila ang paksa ng usapan ay siya pa rin. Ipinaliwanag ni Tia Wu na nagtanong siya sa Wuguan Dojo, ngunit natuklasan niyang napatalsik na pala si Ahong. Bago iyon, hindi pa siya naging opisyal na disipulo. Ginugol niya ang kanyang oras bilang isang apprentice lamang, walang instruktor na handang magsanay sa kanya. Natahimik ng matagal ang boses ng kanyang ama bago siya muling nagsalita. Inamin niya na noong una siyang sinabihan ni Ahong na maayos ang kanyang kalagayan sa dojo at naging formal na disipulo, alam niya agad na nagsisinungaling ito sa kanya. Alam niya na matagal na niyang pinapanatili ang ganitong pagkukunwari, habang ang buhay niya sa dojo ay talagang napakahirap. Nagkataon na kilala niya ang instruktor na sinusundan niya, ang kilala bilang Gentleman Sword, at bawat taon ay nagpapadala siya ng pera, nagmamakaawa sa lalaki na alagaan si Ahong, o kahit papaano, upang matiyak na hindi siya masyadong binubuli. Bamantong hininga si Tia Wu, kinilala ang kabaitan ni Kuya Wu, ngunit ipinaalala niya rito na hindi maaaring magpatuloy ang ganitong palabas. Sa loob ng isang buwan, mawawalan ng karapatang magsanay ng martial arts ang mga taong mula sa mababang lahi. Hindi na bata si Ahong, at hindi na siya maaaring patuloy na makisali hanggang sa tuluyan na nitong isuko ang kanyang pangarap. Ngunit gaya ng sinabi ng kanyang ama, ang martial arts ang isang bagay na minahal ng batang babae mula pa noong bata pa ito. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang sariling mga pinaghihinalaang pagkabigo, bilang isang manggagawa lamang, na walang impluwensya upang mahanap ang isang tunay na guro para sa kanya. Naging garalgal ang kanyang boses nang aminin niya na ang tanging magagawa niya ay gampanan ang kanyang papel sa pagganap ng babae. Binanggit niya na nakahanap na siya ng trabaho para sa kanya sa kumpanya ng karwahe para sa oras na sa wakas ay magdesisyon itong umalis. Nang mapakinggan ang boses ng kanyang ama, nakaramdam siya ng sunod-sunod na masalimuot na emosyon. Tahimik siyang tumalikod at bumalik sa kanyang masikip na silid ng pagsasanay. Isang huling hakbang na lang ang layo niya ngayon sa Bright Realm. Pumasok siya sa isang estado ng ganap na pagiging walang pag-iimbot, ang kanyang isipan ay nagiging malinaw at walang laman habang sumusuntok siya ng sunod-sunod ng may natatanging pokus. Ang bawat hampas ay nag-iiwan ng malalim na marka sa sako ng buhangin. Ang unang butas ay maaaring magsimulang maging makinis, ang susunod na hampas ay tatama sa eksaktong parehong lugar, na magpapalalim sa marka ng kamao, 1 pulgada, pagkatapos ay 2, pagkatapos ay 3, pagkatapos ay 4. Ang mga marka ay lalong lumalim ng lumalim, hindi na bumabalik sa kanilang orihinal na hugis. Tila sinapian siya, ang kanyang kahusayan sa sining ay mabilis na umuusad sa ganitong estado ng pagmumuni-muni. Ang kanyang pagunlad sa bahikwan ay umakyat sa 78%. Nasa bingit na siya, 79% hanggang sa isang biglaang kislap ang nagliyab sa loob niya, at ang sumasabog na kapangyarihan na natatangi kay Bahikwan ay dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang kapangyarihang iyon ay naipon sa isang matalas na linya, na nakatuon ng buo sa isang punto bago sumabog mula sa kanyang kamao. Hindi na kayang hawakan ng sako ng buhangin. Sumabog ito sa isang ulap ng alikabok at mga kalat. Nakita natin na sa wakas ay naabot na niya ang maliwanag na kaharian, 100% na kahusayan. Mula sa sandaling ito, isa na siyang tunay na martial artist. Pagkatapos ng 10 taong pakikibaka, sa wakas ay humakbang na siya sa liwanag. Nakaramdam siya ng malalim na kalayaan, na parang may nabawas na bigat. Pagkatapos linisin ang kanyang silid-aralan, tumungo siya sa botika. Bumili siya ng 24 na panlabas na plaster at 2 garapon ng internal medicine, isang 2 taong supply para sa sinumang ordinaryong tao, sa totoo lang. Ang kabuuan ay umabot sa 100 pilak na yuan, halos buong taunang sweldo ng kanyang ama. Dahil isa lamang siyang katulong, wala siyang ganoong kalaking pera. Wala siyang ibang magawa kundi ialay ang kanyang pinakamahalagang ari-arian, isang pulse heiress na jade na iniwan ng kanyang ina, bilang collateral sa utang. Nangako siyang babayaran ang mga gastos sa gamot at interes sa loob ng 1 buwan, para lang masigurong may uuwi niya muli ang pulse heiress. Noong una, natuklasan niya na ang paglipat sa bagong kapangyarihang ito ay hindi kasing dali ng inaasahan niya.
Sinimulan niya ang kanyang pagsasanay ng may kaunting pag-aalinlangan, sinusubukan ang mga limitasyon ng kanyang bagong lakas na katawan. Ang kanyang pamamaraan ay malayo sa perpekto. Umabot ng halos 20 pagtatangka bago siya aksidenteng nakapag-shoot ng isang maliwanag na atake sa kaharian. Ngunit pagkatapos ng 2 oras, nagsimula siyang makahanap ng kanyang ritmo. Ngayon, isa sa bawat ilang atake ang may dalang mapaminsalang at purong kapangyarihan. Karamihan sa mga tao ay gumugugol ng ilang buwan sa pagsisikap na makabisado ang panimulang yugtong ito. Gayunpaman, mabilis niya itong natatalo sa isang hapon lamang. Kahit ang maalamat na espada ng Ginoo, na dating tila isang malayong Diyos, ay sa wakas ay isang taong maaari niyang asahan na mahuli. Ang agwat sa pagitan nila ay lumiit ng malaki. Makikita niya na ang distansya ay lumiliit sa bawat segundong lumilipas. Mula noon, ginugol niya ang bawat sandali ng kanyang paggising sa kakahuyan, nagsasanay ng kanyang mga porma at gumagamit ng kanyang mga gamot habang umiinom mula sa isang kalapit na balon. Sa tuwing magsisimulang umungol ang kanyang tiyan sa gutom, pinipilit niya lamang na malampasan ang discomfort. Mas gusto niya ang progreso kaysa sa pagkain, nakatuon lamang sa ritmikong kalabog ng kanyang mga kamao sa mga puno. Ang mabibigat at mapurol na alingaw na iyon ay pumuno sa kagubatan habang ibinubuhos niya ang kanyang buong kaluluwa sa pagsasanay, basang-basa ng pawis, ngunit hindi tumitigil. Pinilit niya ang kanyang sarili hanggang sa umabot sa 135% ang kanyang progreso, huminto lamang upang hawakan ang kanyang water skin at lunukan ang ilang subo ng malamig na tubig. Binata, sino ang iyong Panginoon? Nakapasok ka na sa maliwanag na kaharian. Biglang may tumawag na bumasag sa katahimikan ng kakahuyan. Bakit ka pa rin nila pinapapraktas ang mga pangunahing gawain? Nakita naming lumingon siya patungo sa pinagmulan ng boses na nagtataka sa pagkagambala. Nakatayo roon ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mahabang damit na sinusundan ng isang dalagang nakasuot ng puting kagamitan sa pagsasanay. Dalawang mukha ang talagang nakilala niya. Bago niya napagtagumpayan ang maliwanag na kaharian, paminsan-minsan ay nakikita niya sila rito marahil 2 o 3 beses sa bawat 10 sesyon ng pagsasanay. Noon, hindi siya pinapansin ng lalaki at babae at sadyang lumayo siya para maiwasan ang anumang hindi kinakailangang alitan. Tila ngayon lang niya nakuha ang karapatang mapansin, dahil napagtagumpayan niya ang maliwanag na kaharian. Wala akong Panginoon, sagot niya. Nagsasanay lang ako ng mag-isa. Walang Panginoon. Isang kislap ng gulat ang sumilay sa mga mata ng lalaki na sinundan ng isang biglaang pag-iisip na parang sa wakas ay may katuturan na ang mga bagay-bagay. Hindi nakakapagtaka na malinaw mong napagtibay ang iyong kapangyarihan sa maliwanag na kaharian, ngunit natigil ka pa rin sa pagsasanay ng mga pinakasimpleng pamamaraan ng kamao. Hindi mo pa ba nasisimulan ang 6 na grand opening ng Bahequan? Ang 6 na grand opening. Sa totoo lang, hindi pa niya narinig ang pangalan noon. Tila masaya ang lalaking nasa katanghaliang gulang habang ipinaliwanag ng nakangiti na ang mga opening na ito ang sentro ng istruktura ng Bahequan. Nahahati ang mga ito sa 6 na magkakaibang galaw, ngunit walang duda, ang pinakamatindi sa mga ito ay ang apex power, ang heart-piercing. Ang heart-piercing elbow ay sikat sa pagkabasag ng mga buto. Iilan lang ang maglalakas loob na harangan ito ng harapan. Halika, sabi ng lalaki, ay patong mo ang mga kamay mo sa akin. Damhin kung paano dumadaloy ang kapangyarihan sa aking katawan. Iminuwestro ng lalaki na ilagay niya ang kanyang mga kamay ng direkta sa mga kasukasuan kung saan nagmumula ang kapangyarihan. Dahil alam niyang gagabayan ng lalaki ang kanyang pamamaraan, hindi siya nag-atubili o nagkunwaring nahihiya. Nagpasalamat lang siya at humakbang paarap upang damhin ang paggalaw. Habang hinihigpitan ng lalaki ang kanyang tindig, bahagyang nanginag ang lupa sa ilalim niya na nag-iwan ng malalim na butas kung saan nakadiin ang kanyang paa. Bigla, isang marahas na pag-agos ng kapangyarihan ang sumabog na parang isang dragon na nagising mula sa lupa na paikot-ikot pataas sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang balakang at gulugod. Ang enerhiyang iyon ay pumulupot sa kanyang kanang braso at sumabog palabas habang itinutulak niya ang kanyang siko pasulong na may matalim na bitak sa isang lumang puno. Napakalakas ng impact kaya't gumuho ang puno kung saan damapo ang tama, nabasag ang balat ng kahoy. Hindi ka panipaniwala. Hindi niya napigil ang bamulong. 2 araw na niyang tinatamaan ang matigas na punong ito nang hindi nag-iiwan ng marka.
Gayunpaman, sa ilalim ng siko ng lalaking ito, agad itong nabali. Kung ang tama na iyon ay damapo sa isang ordinaryong tao, ito ay nakamamatay. Matapos ipakita ang pamamaraan ng ilang beses, sa wakas ay umatras ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Gumawa siya ng espasyo, para sa ating bida, inaanyayahan siyang subukan ito mismo. Naalala ang daloy ng enerhiyang naramdaman niya, inihanda niya ang kanyang tindig. Pinahit niya ang kanyang baywang, itinaas ang kanyang braso, at itinulak ang kanyang siko pasulong ng may katumpakan. Nakita natin ang kanyang pag-unlad sa bahikwan na tumalon mula 135% hanggang 136%. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Dahil natutunan ang isang tunay na pamamaraan ng paghahatid ng lakas, ang isang suntok ay sapat na upang mabigyan siya ng isang buong punto ng karanasan. Nakaramdam siya ng isang pag-agos ng kagalakan. Malinaw na ngayon na ang kanyang pag-unlad ay kumakatawan sa kanyang aktwal na kahusayan sa martial art. Bagamat maaari niyang malaman ang mga sikretong ito sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali, malaking halaga ng oras at pagsisikap ang gugugulin niya. Sa pamamagitan ng pagtayo sa mga balikat ng mga nauna sa kanya, maaari niyang laktawan ang panghuhula at dumiretso sa aktwal na pagsasanay. Natural, bibilis ang kanyang pag-unlad. Malapit, tinanong ng dalaga ang kanyang Panginoon kung gaano katagal bago matutunan ng binata ang nakakadurog pusong siko. Inisip niya kung aabutin ba ito ng 1 o 2 buwan. Gayunpaman, sumagot lamang ang lalaki na hindi niya alam, dahil hindi sila eksaktong magkalapit. Kumilos lamang siya nang hindi inaasahan. Humigop ng bahagya mula sa kanyang lalagyan ng tubig. Ang lalaki ay nagsalita na parang isang taong napakataas ng pamantayan. Kung hindi pa natuto ang binata na ito sa maliwanag na kaharian sa murang edad, hindi na sana siya karapat-dapat na muling masulyapan. Bilang isa sa pinakatanyag na galaw ng pagpatay ni Bahikwan, ang nakakadurog pusong siko ay kilalang mahirap matutunan, na nangangailangan ng lubos na katumpakan sa paghahatid ng lakas. Ang mga kinakailangan para sa fluidity ay labis-labis. Ang isang maliit na pagkakamali sa simula ay humahantong sa isang malaking pagkabigo sa huli. Maraming practitioner ang naliligaw ng landas. Kung walang gabay ng isang master, maaaring hindi kailanman may tama ang mga nakatagong depekto. Sa paningin ng lalaki, ang pagkatuto nito sa loob ng 1 buwan ay magiging kahanga-hanga. Napagpasyahan niyang oras na para umalis, planong bumalik sa loob ng ilang araw. Isinabit niya ang kanyang waterscan sa kanyang sinturon at tumalikod. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gilid ng kakahuyan, sa pag-aakalang sa loob ng 3 o 4 na araw ay mahihirapan pa ring mahanap ng binata ang ritmo. Kung ang batang lalaki ay magpapakita ng tamang saloobin at hihingi ng tulong noon, hindi mag-aatubiling mag-alok ang lalaki ng ilang karagdagang payo. Sa totoo lang, siya ay mapagbigay. Tumawa ang dalaga, nagtanong kung ano ang makikita sa loob ng ilang araw. Ang kanilang nakatatandang disipulo, isang tunay na henyo, ay kinailangan ng 10 buong araw. Nagdududa siya kung ang estranghero ay maaaring maging mas mahusay kaysa sa kanilang pinakamahusay. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon na huwag maglagay ng masyadong mataas na inaasahan. Ipinaalala niya sa kanya na ang kanilang nakatatandang disipulo ay isang pambihirang talento, bahagyang mas mababa lamang sa kung paano ang Panginoon mismo noong kanyang kabataan. Isang ekspresyon ng kasiyahan ang bumalatay sa mukha ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Ang kanyang nangungunang disipulo ay isang nagniningning na bituin sa mga kapantay, na namaster ang pamamaraan sa loob lamang ng 10 araw. Ang gawaing iyon ay pangalawa lamang sa kanyang sariling maalamat na 3 araw na mastery noong kanyang kabataan. Nagtanong ang dalaga ng may kuryosidad kung gaano katagal niya ito eksaktong naabot. Sasagot na sana siya nang biglang may isang matalim at sumasabog na tunog ng pagtama ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Parehong instinctive na lumingon ang lalaki at ang dalaga. Dahan-daang natigilan ang kanilang mga ekspresyon habang nakatingin sila sa ating bida. Sa matandang puno sa harap nila, isang malinaw at malalim na uka ng siko ang lumitaw. Na-master niya ang pamamaraan sa oras na kailangan niyang magsalita ng ilang salita. Kahit para sa isang grandmaster na tulad ni Li Shuxing, nakilala sa lahat bilang God Spear, ang sandaling ito ay sapat na upang pagdudahan niya ang realidad mismo. Hindi napigilan ng dalaga na magtanong muli, bahagyang nanginginig ang boses, kung gaano katagal niya natuto ang galaw na iyon.
Nanatiling tahimik si Li Shuxing ng ilang sandali, tumangala sa langit ng may kalmado at walang pakialam na ekspresyon. Napansin niya na ang binata ay halos kasing bilis niya. Tiningnan siya ng dalaga ng may purong paghihinala. Sa sandaling iyon, nakita niyang ngumiti ang kanyang amo at nagsimulang maglakad patungo kay Wu Yuhao. Bahagyang namutla ang kanyang mukha nang mapagtanto niya ang balak nito. Dali-dali niyang tinanong kung plano ba talaga nitong kunin ang binata bilang isang disipulo. Tumawa si Li Shuxing, tinanong kung sa tingin niya ay hindi sapat ang talento ng binata para maging nakababata niyang kapatid. Iginiit niya na hindi iyon ang issue. Ipinaalala niya rito na ang Jinmen Martial Arts Association ay nagtakda ng mahigpit na mga patakaran na nagbabawal sa mga dojo na mag-recruit ng mga taong may mababang uri. Ang paglabag sa mga patakarang iyon ay mag-aanyaya ng galit ng bawat ibang paaralan. Ngunit nang tingnan si Yuan Hong, ang mga mata ni Shuxing ay puno ng hindi mapigil ang paghanga. Ipinahayag niya na ang isang pambihirang talento ay hindi dapat pigilan ng maliit na pagtatangi, at siya mismo ang babalikat sa presyon mula sa asosasyon. Natahimik ang dalaga, alam niyang hindi niya mababago ang isip ng kanyang Panginoon. Napabuntong hininga na lamang siya sa loob, iniisip kung sulit ba talaga ang panganib. Nang mga panahong iyon, narating na ni Li Shuxing si Yuan Hong. Kasabay ng isang mainit na ngiti, sinabi niya sa binata na katanggap-tanggap ang kanyang talento. Pagkatapos ay tinanong niya kung interesado si Yuan Hong na sumali sa kanyang sekta. Nang marinig ang pangalang Diyos na sibat na Li Shuxing, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Yuan Hong. Ang lalaking ito ay isang buhay na alamat, isang dalubhasa sa parehong kamao at sibat na hindi pa nakatikim ng pagkatalo. Sa totoo lang, ito ay isang pagkakataon na hinding-hindi mawawala. Kung sasali siya kay Shuxing, ang kanyang pagkakataong matalo ang espada ng Ginoo sa darating na paligsahan ay tataas mula 20% hanggang halos sigurado. Bukod dito, ang imahe ng henyong anak na dating gawa-gawa ng kanyang ama ay sa wakas ay magiging katotohanan. Tiyak na magiging proud ang kanyang ama. Panahon na para itaas ang kanyang ulo. Habang si Yuan Hong ay yumuyuko sa kanyang bagong Panginoon, hindi kailanman nagduda sa pagkakakilanlan ng lalaki kahit isang segundo. Tutal, ang huling taong nang ahas na magpanggap na si Li Shuxing ay tuluyang nawala. Tumawa si Shuxing, inulit ang salitang mabuti ng 3 beses. May tunay na ngiti, ipinahayag niya na mula ngayon, si Yuan Hong ang kanyang ika-6 na disipulo. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang dalaga bilang si Fang Yu. Siya ang anak ng pinakamayamang lalaki sa Jinmen, at pabiro na sinabi ni Shuxing sa binata na tanungin siya kung kailangan niya ng pera. Lumapit si Yuan Hong upang batiin ang kanyang bagong nakatatandang kapatid na babae. Medyo nakaramdam ng kawalan ng kakayahan si Fang Yu, ngunit dahil nagdesisyon na ang kanyang Panginoon, tinanggap niya ito. Nang mapagtanto niyang hindi niya dala ang kanyang pitaka, hinubad niya ang kanyang pulse earrings na jade at iniabot ito bilang isang regalong pambati. Oo, napakabukas palad. Tinanggap ito ni Yuan Hong ng may kagandahang loob. Matapos magpasalamat, bumalik siya kay Shuxing upang banggitin na teknikal na nakarehistro pa rin siya sa Wanjian Dojo. Hindi siya sigurado sa kanyang katayuan, dahil hindi pa siya nakatanggap ng formal na sulat ng pagpapaalis mula sa kanila nitong mga nakaraang araw. Sa totoo lang, hindi siya pinag-isipan ng espada ng Ginoo, kahit ang mga pangunahing papeles para maalis siya sa mga talaan. Binaliwala ito ni Shuxing bilang isang maliit na bagay at pumalakpak. Bigla, isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa mga anino ng kalapit na mga puno. Tahimik siyang gumalaw, halos parang multo. Ito ay si Matandang Su, isang tapat na tagapaglingkod na sumunod kay Shuxing sa loob ng ilang dekada. Inutusan ni Shuxing si Matandang Su na dalhin ang bata sa Wanjian Dojo upang kunin ang kanyang mga opisyal na dokumento. Muling nagpasalamat si Yuan Hong sa kanyang Panginoon. Di nagtagal, nakita natin silang sumakay sa isang rickshaw, patungo sa lugar kung saan ginugol ni Yuan Hong ang huling 10 taon ng kanyang buhay. Pagkalipas ng 15 minuto, naglakad sila papunta sa pamilyar na mga bulwagan ng Wanjian Dojo. Ang pagdating ng isang mataas na opisyal mula sa Godspear Dojo ay isang pambihirang pangyayari na natural na nakakuha ng maraming atensyon. Gayunpaman, habang ang tingin ni Matandang Su ay dumaan sa buong silid, ang mga disipulo at gwardya ay tila na hipnotismo, likas na tumabi upang linisin ang isang landas. Para silang nasa ilalim ng isang kakaiba at tahimik na salamangka.
Nakarating silang dalawa sa opisina ng mga talaan nang walang anumang panghihimasok at kinuha ang mga kinakailangang dokumento ng pagkakakilanlan. Ngunit habang paalis sila, may isang taong nakakilala kay Yuan Hong sa malapit. Itinuro nila siya, tinanong kung hindi ba siya ang apprentice mula sa patio, ang nagngangalang Hong. Mabilis na sinabi ng tagamasid sa Gentleman Sword na ang lalaking kasama ni Yuan Hong ay tila mula sa prestihiyosong Godspear Dojo. Dumaan ang tingin ng Gentleman Sword, halos hindi nagtagal kay Yuan Hong, at sa halip ay nakatuon sa lalaking nakasuot ng uniforme ng Godspear. Nakatutok ang Gentleman Sword sa uniforme ni Old Su, sa pag-aakalang si Yuan Hong ay isa lamang social climber na nakahanap ng bagong master matapos mapatalsik. May tumawa sa malapit, sinasabing walang dapat makita, at umiwas ng tingin ang Gentleman Sword nang matapos ni Yuan Hong ang kanyang mga papeles. Kasabay nito, opisyal na tinanggal ang kanyang pangalan sa mga talaan ng Wenjian Dojo. Hindi na siya nakatali sa kanyang nakaraang buhay bilang isang apprentice lamang. Napansin ni Old Su na gumagabi na at inalok na ihatid pabalik ang kahalili. Magalang na nagpasalamat si Yuan Hong sa kanyang paghihirap. Nang marinig ang titulong kahalili, natigilan ang Gentleman Sword sa kalagitnaan ng kanyang paghakbang. Bigla siyang lumingon, sandaling nawasak ang kanyang kahinahunan. Napatitig siya sa matandang attendant at sa batang lalaki na dati niyang hindi pinansin, isang kislap ng tunay na pagkabigla ang tumatak sa kanyang mukha. Ang Godspear Dojo ay mayroon lamang isang master, si Li Shuxiang. Ang matawag na kahalili ay isang bagay, ang pagiging isang direktang disipulo. Ngunit tila imposible iyon. Pinanood sila ng Gentleman Sword nang may lubos na kawalan ng paniniwala, at mabilis na naintindihan ito ng kanyang isipan. Total, kahit nataglay niya ang kanyang sariling mataas na talento, hindi niya ito nakuha ng atensyon ni Li Shuxin ilang taon na ang nakalilipas. Paano nagawa ito nang walang kwentang ito? Hindi niya maintindihan kung paano biglang naging disipulo ni Shuxin ang karaniwang taong ito. Ang mga pamantayan ni Shuxin ay maalamat, kung tutuusin. Sinabi niya sa kanyang sarili na imposible ito. Isang talento na mas malaki kaysa sa kanya. Ang kaisipang iyon ay sadyang labis na hindi niya kayang tanggapin. Tinitigan niya si Yuan Hong, gustong humingi ng mga sagot. Ngunit ang kanyang pampublikong imahe bilang isang kalmado at walang pakialam na guro ang pumihil sa kanya. Sa halip, nagpasya siyang gamitin ang impluwensya ng kanyang pamilya upang imbestigahan ng lubusan ang bagay na ito. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Hindi nagtagal, nakita natin sina Matandang Su at Yuan Hong na bumalik sa Godspear Dojo upang tapusin ang kanyang opisyal na pagpaparehistro. Pagpasok sa maluwang na training hall, muling nakilala ni Yuan Hong si Li Shuxin. Kanina pa naghihintay sa kanya ang kanyang bagong amo. Tumanggo si Shuxin nang may kasiyahan sa tuwid na tindig ng bata at inihagis sa kanya ang isang maliit na bakal na token. Isa itong medical pass. Sinabihan niya si Yuan Hong na gamitin ito sa Huiyang Clinic para sa anumang gamot na kailangan niya, at may ngiti pa na babayaran ito ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Nagningning ang mga mata ni Yuan Hong habang hawak niya ang token. Sa totoo lang, ito mismo ang pinakakailangan niya sa yugtong ito ng kanyang pagsasanay. Nang makarating sa Bright Mirror Stage, hindi na sapat ang kanyang mga lumang gamot na nabibili sa tindahan para suportahan ang mabilis na pagbabago ng kanyang katawan. Ang mga dekalidad na pamahid na kailangan niya ay masyadong mahal para sa kanya, kaya napilitan siyang makonsensya sa mga mababang uri ng supply hanggang ngayon. Dahil sa medical pass na ibinigay sa kanya ng kanyang amo, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkaubos ng kanyang katawan sa Bright Mirror Stage, dahil maaga pa naman. Napagpasyahan ni Shuxin na ngayon ang pinakamagandang araw para turuan siya ng ilan sa mga tunay na pamamaraan ng sekta. Ipinaliwanag niya na ang kanyang pagsasanay ay kailangang i-coordinate sa Great Spear. At dahil doon, kumuha si Shuxin ng puting wax na may sibat mula sa lalagyan ng armas. Matapos magbigay ng detalyadong paliwanag tungkol sa panloob na asensya, biglang umungol si Shuxin at marahang tinapakan ang kanyang kanang paa sa lupa. Ang puting wax spear sa kanyang kamay ay parang kidlat na sumirit. Kasabay ng mahina at malinaw na tunog, ang dulo ng sibat ay tumusok diretso sa isang tumpok ng rice paper na nakasabit sa dingding bago ito binawi sa isang mabilis na galaw. Nang tuluyang ibinaba ni Shuxin ang armas, maingat na sinuri ni Yuan Hong ang butas-butas na papel. Laking gulat niya,
Kahit na mayroong 10 patong ng rice paper, lahat sila ay nagbahagi ng iisang, perpektong makinis na hiwa. Hindi ito mukhang tinusok ng isang mabigat na sibat, kundi inukit ng talim ng isang master. Ang antas ng kontrol na kinakailangan para sa gayong gawa ay tunay na nakakatakot. Matapos ipakita ang galaw ng ilang beses, ibinigay na lang ni Xuxing ang sibat kay Yuan Hong at umalis na ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran. Gulat na pinagmasdan ng kanyang nakatatandang kapatid na si Fang Yuan ang kanyang pag-alis. Nagtaka siya kung bakit siya umalis ng napakaaga. Ngunit sinabihan siya ni Xuxing na hayaan na lang ang bata na magsanay ng mag-isa upang matutunan nito ang pagkakaiba ng tunay na kahusayan at mababaw na mga trick. Gusto niyang matiyak na hindi magiging mayabang ang bata. Nang tanungin siya nito kung ano ang itinuro nito sa kanya, sumagot lang ito, ang butas ng daliri. Natigilan si Yuan, naalala kung paano halos mabaliw ang kanilang panganay na nakatatandang kapatid at nag-aksaya ng mga silid na puno ng papel sa pagsisikap na makabisado ang teknik na iyon. Hindi siya makapaniwala na hinahayaan nitong subukan ito ng isang baguhan ng walang anumang batayan. Nagkibit balikat lamang si Xuxing, na napansin na ginawa rin ito sa kanya ng kanyang sariling master. Ito ay isang nakakatakot na hamon na magpakumbaba sa isang bagong estudyante. Habang naglalakad palayo si Xuxing, pinagnilayan niya ang kanyang sariling nakaraan ng may pagmamalaki. Nagawa niyang makabisado ang water ripple strike sa loob lamang ng 5 araw nang walang anumang tulong, natalo ang record ng kanyang sariling master ng kalahating buwan. Kahit na matapos ang lahat ng mga dekadang ito, ang alaala ng gulat na ekspresyon ng kanyang master ay nagdulot pa rin ng mahinang ngiti sa mukha ni Xuxing. Total, isang lumang tradisyon na sa kanilang lahi na subukan ng isang guro ang limitasyon ng isang bagong disipulo mula pa sa simula. Pagbalik sa bulwagan, hinawakan ni Yuan Hong ang mabigat na sibat at tumayo, ginagaya ang mga galaw ng kanyang Panginoon sa pamamagitan ng paghakbang ng matatag at pag-ikot ng kanyang baywang. Sumugod siya pasulong, ngunit sa halip na isang malinis na hampas, ang dulo ng sibat ay basta na lamang pinunit ang tumpok ng papel na bigas na may magulong kalabog. Mga piraso ng papel ang lumipad pababa na parang nyebe, halos lahat ay nahulog sa sahig. Ang kanyang Bahikuan Tranquility Progress ay nasa 6%. Muli, hindi man lang nasaran ng loob si Yuan Hong. Matapos makuha ang pakiramdam ng huling hampas na iyon, muli niyang itinulak ang sibat. Sa pagkakataong ito, kahit na punit-punit pa rin ang papel na bigas, ang pinsala ay hindi gaanong malala kaysa sa kanyang nakaraang pagtatangka. Kalahati lamang ng papel ang napunit. Nagpatuloy siya, ang kanyang Bahikuan Tranquility ay dahan-daang tumataas habang nakatuon. Huminto sandali si Yuan Hong upang magnilay-nilay, inayos ang kanyang postura, at naglunsad ng isa pang hampas. Sa natitirang bahagi ng hapon, nanatili siya roon. Sa bawat pag-ulos, hihinto siya upang tunawin ang sensasyon bago agad na sumugod muli. Naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam ng bawat galaw. Hindi na nababasag ang papel, ibig sabihin ay sa wakas ay nagsisimula na niyang tipunin ang kanyang panloob na lakas. Narating na niya ang hangganan ng teknik na ito. Matapos uminom ng tsaa at kumuha ng ilang kagat ng Tranquility Stage Medicinal Paste na iniwan ng kanyang Panginoon sa silid, handa na siya. Muling itinaas ni Yuan Hong ang mabigat na sibat upang simulan ang isang bagong yugto ng matinding pagsasanay. Ang pagsipol ng dulo ng sibat ay nagsimulang mapuno ang hangin. Ang tunog ng pagpunit ng hangin at ang matalim na punit ng papel ay umalangaw sa buong training hall. Habang papalapit ang gabi, may nagbago. Habang itinutulak ni Yuan Hong ang sibat, isang nakikitang alon ang kumalat mula sa punto ng pagtama sa rice paper, tulad ng isang batong nahulog sa isang lawa. Sa wakas ay naabot na niya ang antas ng mastery sa pagpasok sa hall. Ang kanyang pagunlad sa Bahikuan Tranquility ay tumaas ng malaki. Sinabi niya sa kanyang sarili na ang mga nangungunang martial arts ay talagang mahirap masteran. Inabot siya ng halos isang buong hapon para lamang maabot ang pangunahing antas na ito. Sa kanyang isip, napakabagal niya kumilos. Nag-aalala siya na ang pag-abot sa ganap na mastery ay maaaring tumagal ng 2 buong araw. Isang nakakatakot na ideya, tila. Natatakot siyang mabaigo ang kanyang amo, iniisip kung gaano kabilis siguro ito na master ni Xuxing noong kabataan niya. Napagpasyahan niyang umuwi at magsanay pa ng 6 na oras ngayong gabi. Gusto niyang mabutas ang 3 patong ng papel nang walang kahit isang punit bukas.
Hindi niya matiis ang pag-iisip na bigin ang kanyang amo. Sa kaibuturan, nakaramdam si Yuan Hong ng biglaan at matinding pagkaapurahan. Inisip niya kung paano naging kakaiba ang kanyang amo, na mas mabilis magsanay kaysa sa isang taong may kakaibang talento sa pag-unlad. Sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang magsikap pa. Hanggat hindi siya mamamatay sa pagsasanay, ipipilit niya ang kanyang sarili hanggang sa ganap na limitasyon. Hindi pinansin ang mapurol na sakit sa kanyang mga kalamnan, itinuwid ni Yuan Hong ang kanyang likod at nagsimulang magbisikleta muli habang lumilipas ang oras. Sa ganitong estado ng ganap na paglimot sa sarili, lumilipas ang oras ng hindi napapansin, at nang magsimulang lumubog ang araw, ang kanyang pag-unlad ay umabot sa isang bagong tugatog. Ang kanyang katahimikan sa Bahikwan ay nasa 200 at 600. Sa ganitong bilis, mararating niya ang buong kahusayan sa loob lamang ng 3 o 4 na araw. Nang makitang gumagabi na, itinago ni Yuan Hong ang kanyang sibat at ibinayad sa accountant upang kunin ang kanyang buwanang 100 pilak na yuan. Ang ganitong kalaking halaga ay halos katumbas ng sahod ng kanyang ama para sa isang buong taon ng mahirap na pagtatrabaho, kaya't minabuti niyang kunin ito agad. Matapos matanggap ang pera, bumili siya ng isang puting sibat na gawa sa kahoy na wax at 6 na matataas na tumpok ng papel de liha, at kumuha ng ilang manggagawa para iuwi ang mga ito. Sa wakas ay naintindihan niya ang kasabihang, martial arts swallows gold. Ang halaga ng mga simpleng kagamitan sa pagsasanay na ito ay talagang nakakagulat. Sa katunayan, ito ay nagkakahalaga ng mahigit kalahating taon ng sahod ng kanyang ama. Paglabas niya ng martial arts hall, nasulyapan ni Yuan Hong ang isang pamilyar na likod. Natigilan siya sandali, pakiramdam niya ay kamukhang kamukha ng kanyang ama ang figure, bagamat mahirap makasiguro dahil sa layo at kaikli ng tingin. Nang makalapit siya sa karamihan para mas makita, nawala na ang lalaki sa dagat ng mga tao, walang iniwang bakas. Sinabi niya sa sarili na baka nagkamali siya. Kamakailan lamang, bihira nang umuwi ang kanyang ama, at ginugugol pa niya ang kanyang mga gabi sa paggawa ng mga hindi niya alam na gawain. Mabuti na lang at dahil sa 100 yuan na buwan ng sahod ng bulwagan, mabubuhay na ang kanyang pamilya ng walang pag-aalala, at hindi na kailangang magtrabaho ng husto ang kanyang ama. Samantala, nakita natin si matandang Hubao na maingat na pumapasok habang inaakay niya ang manager mula sa Godspear Hall patungo sa kanyang rickshaw. Nang makaupo na ang opisyal, nagsimulang tumakbo si matandang Ho. Ang manager na ito ay kasing bilog ng bola, na parang isang mabigat na pasahero. Ang lalaki ay tumitimbang ng halos 2 tao, ngunit kinailangan ni matandang Ho na humila ng mabilis at maayos, isang gawain na malinaw na nakakapagod. Di nagtagal, basang-basa ng pawis ang kanyang manipis na damit. Ang manager, isang lalaking nagngangalang Jin, ay bamulong sa kanyang sarili tungkol sa isang kakaibang tsismis sa bulwagan. Tila, isang bagong personal na disipulo ang lumitaw, at itinatago ni Master Su ang pagkakakilanlan ng bata, kahit na mukhang wala pang 20 taong gulang. Nagkunwari si matandang Ho na hindi narinig ang mahinang ungol ng manager at nakatuon lamang sa kanyang trabaho. Sa totoo lang, ang kanyang pananahimik ang pinakamahusay niyang katangian. Tinanggap siya dahil hindi niya inulit ang narinig, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding inggit sa kanyang puso. Wala pang 20. Dahil doon, halos kaedad lang ng anak niya, si Yuan Hong, ang batang iyon. Naisip niya kung anong klaseng henyo ang makakaabot sa ganoong ranggo. Sinabi niya sa sarili na kung ang kanyang Yuan Hong ay mayroon kahit 10% ng talento ng henyong iyon, siya na ang magiging pinakakasiyahan na ama sa mundo. Sa wakas ay naipon na ni matandang Ho ang natitirang pera, at naghintay siya hanggang sa tumigil sa pag-iisip ang matatabang manager bago magtanong tungkol sa trabaho ng kanyang anak. Maingat siyang nagtanong habang nag-aabala siya nitong mga nakaraang araw sa pagsisikap na masiguro ang kinabukasan para kay Yuan Hong. Sa mundo ng paghila ng rickshaw, may isang premyo higit sa lahat. Ang pinaka-inaasam na posisyon ay walang alinlangang ang pagiging isang hila ng rickshaw para sa Godspear Hall. Hindi lang dahil magaan ang trabaho na nangangailangan lamang ng 2 biyahe sa isang araw. Napakalaki rin ang sweldo na may kabuuang 10 pilak na yuan sa isang buwan, isang maliit na kayamanan para sa isang taong nasa kanyang posisyon. Natural lamang, ang isang magandang trabaho ay mataas ang demand. Hindi man lang nakakuha ng permanenteng pwesto si matandang Hua. Ngunit alang-alang sa kanyang anak,
ginawa niya ang lahat ng posible para makuha ang pabor ng isang tagapamahala ng bulwagan, umaasang magsasalita ng maayos ang lalaki. Sa totoo lang, isa itong desperadong sugal. Bilang isang tagapamahala na may tunay na kapangyarihan sa Godspear Hall, maging ang mga lokal na hepe ng pulisya ay tinatreto ang lalaki ng may lubos na paggalang. Para kay matandang Hua at maging kay Yuan Hong, ang tagapamahala na ito ay isang mataas na tao na halos imposibleng maabot. Ang pag-aayos ng isang maliit na trabaho ay dapat sana ay isang simpleng bagay para sa kanya. Matandang Hua, panimula ng lalaki. Alam mo na simula nang ilabas ang pagbabawal sa martial arts, maraming ordinaryong tao ang hindi na maaaring sumali sa mga bulwagan bilang mga estudyante. Sa halip, nagsimula na silang maghanap ng anumang trabahong available. Total, kahit ang pagiging isang tagahila ng rickshaw o isang kusinero para sa isang prestihiyosong bulwagan ay nagbibigay sa isang tao ng mas mataas na katayuan sa lipunan kaysa sa karaniwang manggagawa. Hanggat hindi nagkakamali ang isa, ito ay mahalagang isang trabaho habang buhay. Nang marinig ang tono ng tagapamahala, nakaramdam si matandang Hua ng malamig na pangamba sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng maikling paghinto, dahan-daang nagpatuloy ang tagapamahala. Kaya, dahil napakaraming taong nag-aagawan para dito, natural na tumaas ang presyo para sa posisyong ito. Nagkakahalaga na ito ngayon ng 360 silver yuan. Sa mga salitang iyon, natigilan si matandang Hua sa lubos na pagkabigla, 360 yuan. Napakalaking halaga iyon kaya nagduda siyang makakalikom pa siya nito kahit ibenta pa niya ang sarili niyang kaluluwa. Halos hindi niya nagawa ang orihinal na 180. Nilunok pa niya ang kanyang pagmamataas para manghiram ng 160 kay Wu Saixia para lang maabot ang layunin. Imposibleng dumobol ang presyo ng biglaan, 360 ang presyo ngayon, dagdag ng manager. Sa susunod na buwan, malamang tataas ulit ito. Dapat mong pag-isipang mabuti, matandang lalaki. Kung wala ka pang sapat, bakit hindi mo na lang ibenta ang bahay mo? Naupo ang manager at ninanamnam ang malamig na simoy ng hangin sa gabi na parang hindi lang niya winasak ang mga pangarap ng isang tao. Ibenta ang bahay. Natahimik ng husto si matandang Wo. Ang lumang bahay na iyon ay sira-sira at gumuguho, ngunit ito lamang ang pundasyon ng kanyang pamilya sa Jinman. Nang gabing iyon, pagkatapos ihatid ang manager sa kanyang bahay, umupo si matandang Wu sa isang madilim na sulok ng isang eskinita, pinapanood ang mundo. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa ilalim ng abot-tanaw, nanatili siyang tahimik, na parang isang luma at nakalimutang bato sa mga anino. Habang nakatingin sa kanyang nakayuko at malabong refleksyon sa isang puddle, bumulong si matandang Wu sa kanyang sarili na dati ay katulad lang siya ni Yuan Hong. Bata pa siya at puno ng enerhiya noon, na tila hindi nauubos ang lakas. Ngunit ang mga taon ng paghila ng rickshaw ay nakabasag sa kanyang likod. Ngayon, hindi na siya makatayo ng tuwid, at ang kanyang buhok ay pumuti na. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi dapat kailanman tiisin ni Yuan Hong ang buhay na puno ng ganitong paghihirap. Ayaw niyang maiwan ang kanyang anak na puno ng sakit, napipilitang ngumiti at yumuko sa iba araw-araw. Kahit na hindi maging isang mahusay na Panginoon ang bata, ang pagkakaroon ng trabaho sa Godspear Hall ay nangangahulugan na makakakain siya ng maayos at mabubuhay ng comfortable. Tungkol naman sa linya ng pamilya nang wala ang lumang bahay, napagpasyahan niya na hanggat mabubuhay ng maayos si Yuan Hong, sapat na iyon. Sa mga bulong na salitang iyon, dahan-daang naglakad ang ama pauwi. Ang kanyang anino ay nakaunat ng matagal sa ilalim ng madilim at papalubog na araw. Samantala, sa kanyang sariling pag-uwi, dumaan si Yuan Hong sa Spring Hall Pharmacy. Ginamit niya ang medicinal token na ibinigay sa kanya ng kanyang Panginoon upang bumili ng mga pamahid, sapat upang suportahan ang kanyang pagsasanay hanggang sa maabot niya ang rurok ng Bright Mirror Stage. Gayunpaman, nalaman natin na kapag naabot na niya ang tugatog na iyon, kakailanganin niya ang Crimson Refined Ointment upang makasabay sa pisikal na epekto sa kanyang katawan. Ang mataas na uri ng pamahid na iyon ay isang pambihira, kahit para sa mga piling pamilya, at wala pa ang batika. Ngunit narinig niya ang isang manager na binanggit ang isang paparating na kaganapan. Sa loob ng ilang araw, ang Godspear Hall ay magsasagawa ng isang maliit na kompetisyon laban sa ibang mga paaralan, at ang pangunahing premyo ay ang mismong pamahid na iyon.
Pagkatapos tipunin ang kanyang mga gamit, huminto si Yuan Hong sa isang kalapit na palengke upang bumili ng karne at mga gulay na karaniwan ay hindi niya kayang bilhin. Panahon na para kumain ng mas maayos. Pagbalik niya sa kanilang masikip at lumang bahay, hindi pa dumarating ang kanyang ama. Kaya dinala ni Yuan Hong ang kanyang mga bag diretso sa kusina. Naghanda siya ng isang malaking palayok ng baboy na may repolyo at pansit bago tumungo sa kanyang maliit na silid pagsasanay upang maghanda para sa pagsasanay. Nagdagdag siya ng padang sa mga dingding, naglagay ng mga patong-patong ng rice paper, at kinuha ang kanyang puting wax na may sibat upang tumayo. Kasabay ng maindayog at matatag na pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib, naramdaman niya ang hangin na pumapasok sa kanyang lalamunan at mabilis na pagbuga mula sa kanyang ilong. Unti-unti, ang isip ni Yuan Hong ay naging kasing linaw ng salamin. Inulit niya ang mga pangyayari sa araw na iyon sa kanyang isipan, eksena por eksena, at natagpuan ang kanyang pokus. Bagamat mayroon na siyang master na tulad ni Li Shusheng bilang taga-suporta, alam niya sa kaibuturan na ang tanging bagay na tunay niyang maaasahan ay ang kanyang sariling kasanayan. Nang maalis ang pagkabalisa ng kanyang biglaang pagbangon, ang kanyang isip ay naging ganap na walang laman. Ang mundo sa paligid niya ay tila tuluyang naglaho. Ang natitira na lamang ay ang mabigat na sibat sa kanyang mga kamay at ang rice paper sa harap niya. Taglay ang buong dedikasyon, itinulak niya ang sibat pasulong. Ang sibat ay sumipol sa hangin, tinusok ang rice paper sa dingding at nagpadala ng nakikitang alon sa ibabaw nito. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Hindi ang karaniwang mahabang punit ang tunog, kundi isang matalas at maikling bitek. Pagkatapos noon ay sumunod ang tunog ng pagkaladkad ng papel. Binawi niya ang kanyang sibat at humakbang paarap upang siyasatin ang pinsala. Ang pinakadulong papel ay may malinis na butas na walang karagdagang punit o nasayang na enerhiya na tumutulo. Nakita natin na ang kanyang kahusayan sa estilo ng Bahikwan ay mas umunlad pa. Maya-maya, tumungo si Yuan Hong sa isang lumang puno malapit sa kanyang tahanan. Kasabay ng biglaang pag-angat ng kanyang mga paa, itinulak niya ang kanyang siko pasulong ng may malakas na bitek, na nag-iwan ng kalahating pulgadang lalim na butas sa kahoy. Kung ikukumpara sa kanyang mga nakaraang mabababaw na marka, ito ay doble ang lalim. Mas malakas siya ng malaki, at mayroon pa siyang 26 na araw na natitira. Iyon ang natitirang oras bago ang malaking kompetisyon. Pagbalik sa loob, kinuha ni Yuan Hong ang kanyang mabigat na sibat upang ipagpatuloy ang kanyang mga drill. Pagkatapos ng 2 buong set, narinig niya ang pamilyar na mga yabag sa labas. Kasabay ng isang malakas na pag-click, bumukas ang makapal na pinto ng seguridad. Sa wakas ay dumating na ang kanyang ama. Ngumiti si Yuan Hong, inilabas ang natitirang palayok ng baboy, repolyo, at pansit mula sa kusina. Sinabi niya sa kanyang ama na mayroon siyang magandang balita. Opisyal na siyang naging disipulo ng dakilang sibat, si Li Shusheng. Oo, ang nangungunang guro sa Jinmen. Inamin niyang nagsinungaling siya dati at alam niyang pinaglalaroan lang ng kanyang ama ang kanyang mga kwento. Ngunit sa pagkakataong ito, totoo ito. Ipinakita niya ang kanyang identification token at ang natanggap niyang sustento. Itinulak ni Yuan Hong ang isang malaking bag ng mga pilak na barya patungo sa kanyang ama, ang kanyang mukha ay sumisilay sa isang tunay at mapagmalaking ngiti. Sandali siyang natigilan si Old Wu, ngunit sa kaibuturan niya, sigurado siyang si Yuan Hong ay gumagawa lamang ng isa pang kathang isip. Ipinapalagay niya na hindi kayang ituloy ng bata ang kasinungalingan tungkol sa kabilang paaralan, kaya nag-imbento siya ng isang bagong kwento tungkol kay Master Lei. Gayunpaman, sumama pa rin siya, pinupuri ang kanyang anak bilang isang henyo dahil sa pagpapaalis sa kanya ni Master Lei mula sa ibang bulwagan. Matapos magsanay sa pagganap na ito sa loob ng maraming taon, tiningnan niya ang token na may halong pagkukunwaring nahihiya at pagkagulat. Nagpakita siya ng ginhawa at pagmamalaki, habang palihim na iniisip sa kanyang sarili na ang pekeng ID token ay mukhang kapani-paniwala. Inisip niya kung saan nga ba nanggaling ang mga baryang pilak. Marahil ay isinangla na ni Yuan Hong ang pulse errors ng Jade ng pamilya. Sinabi niya sa kanyang ama na mula ngayon, hindi na sila mahihirapan. Gamit ang kanyang buwanang 100 yuan na allowance, makakakain na sila ng karne araw-araw sa halip na alimango. Ngumiti si Yuan Hong habang mariin niyang inilalagay ang 30 baryang pilak sa kamay ng kanyang ama, 7 na lang ang itinabi para sa kanyang sariling gastusin.
Naisip ni Matandang Wu na itatago niya ang 30 baryang pilak na ito bilang dote para sa kanyang anak, kung hindi ay gagastusin lahat ng bata ng walang ingat. Nang gabing iyon, sa wakas ay hindi na kinailangang kumain ng mga kinaing alimango ang buong pamilya. Sa halip, nagbahagi sila ng isang malaking mangkok ng baboy, repolyo, at pansit. Masarap ang pagkain, at nang maluto na ang kanyang pagkain, bumalik si Yuan Hong sa silid ng pagsasanay upang simulan muli ang kanyang mga pagsasanay. Habang itinataas niya ang mabigat na sibat, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang mga braso, at sumakit din ang kanyang likod at mga binti. Gusto na niyang ibaba ito. Hinanggad niyang humiga at matulog ng komportable sa magdamag, ngunit alam niyang hindi sapat ang kanyang kasalukuyang lakas upang talunin ang espada ng Ginoo. Sa pagbabalik tanaw sa dekada ng pang-aapi na kanyang tiniis, isang bagong pag-agos ng lakas ang bumangon sa kanyang puso. Ang malalakas na emosyon ay kadalasang kayang magbukas ng nakatagong potensyal ng isang tao, at sa sandaling ito, nakalimutan ni Yuan Hong ang kanyang pisikal na sakit at matamang tumitig sa target. Nakatuon siya sa gitna ng papel de liha, itinaas ang kanyang mga paa, at hinayaan ang kanyang baywang na sumabog ng may lakas habang mabilis siyang humihinga sa pamamagitan ng kanyang ilong. Ang mabigat na sibat ay itinulak pasulong ng isang nag-iisang puwersa na dumadaloy mula sa kanyang mga paa, sa kanyang mga binti at baywang, at sa kanyang mga braso. Ang papel de liha sa harap niya ay tila nagbago sa anino ng espada ng Ginoo, at 10 taon ng pinipigilang pagkabigo ang bumuhos sa sibat. Sumabog ito na parang bulkan. Kaya niyang tiisin na ang ilan ay ipinanganak upang maging nakahihigit, ngunit hindi niya kayang tiisin ang mga taong haarang sa daan para sa iba. Tumanggi siyang hayaan silang isara ang mga pinto ng pag-unlad para sa mga nagsisikap na makahabol. Sa totoo lang, ang kanyang determinasyon ay nagiging kanyang pinakamahusay na sandata. Muling tumusok ang dulo ng sibat sa papel de bigas, at sa pagkakataong ito, hindi lamang ang pinakalabas na bahagi ang nagpakita ng malinis at perpektong hampas. Ang pangalawang papel ay mayroon ding makinis na butas. Ang kanyang kahusayan sa bahikwan ay umabot na sa 228%. Papalapit na siya. Malapit na siya sa susunod na antas ng kahusayan, at ang malinaw na pakiramdam ng paglakas ay pumuno kay Yuan Hong ng isang hindi matitinag na espiritu ng pakikipaglaban. Matapos makuha ang pakiramdam ng hampas na iyon, ipinagpatuloy niya ang kanyang mga ulos. Ang sibat ay sumisipol habang ang pawis ay dumadaloy sa tangkay na nababalutan ng katad. Ang tambak ng papel de bigas sa kahon ay lalong lumiit habang nagsasanay siya ng maraming oras hanggang sa wakas ay naabot niya ang ganap na limitasyon ng kanyang pagkapagod. Sa kalaunan ay nakatulog ng mahimbing si Yuan Hong habang hawak pa rin ang kanyang sibat. Kinabukasan, bago pa man lumitaw ang unang sinag ng araw, gising na si Yuan Hong. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, ang kanyang katawan ay likas na tumalon, agad na nasanay sa kanyang posisyon sa paghawak ng sibat. Naisip niya kung gaano kalaki ang kanyang pag-unlad kahapon. Sumulyap siya sa kanyang transparent status panel, at nakita niyang nasa 237% na ang kanyang kahusayan sa bahikwan. Ang sesyon pagkatapos ng hapunan ay lalong nagpabilis sa kanyang pag-unlad. Tiyak na malapit na siya sa susunod na antas ng kahusayan. Dahil sa malinaw na layunin, kumuha si Yuan Hong ng kaunting medicinal paste at ipinagpatuloy ang kanyang pagsasanay habang ang araw sa umaga ay nagsimulang magpaaraw sa lungsod. Nakaharap sa sumisikat na araw, itinulak niya ang kanyang sibat. 3 malulutong na bitak ang umalangaw ng napakabilis na parang isang nota lamang. Pagkatapos ay narinig ang mahinang tunog ng nap unit na papel. Lumapit siya sa frame at isa-isang tinanggal ang mga piraso ng rice paper upang siyasatin ang kanyang ginawa. Nakita niya na ang unang 3 piraso ay may makinis na butas, na parang sinukat gamit ang ruler at maingat na inukit. 3 patong ang butas. Naabot na niya ang susunod na antas. Itinabi ni Yuan Hong ang kanyang mabigat na sibat at lumabas ng training room, ngunit nalaman niyang wala na ang kanyang ama. Mas maaga nang umalis si Matandang Wu kaysa dati, ngunit hindi pa natin alam kung ano ang dahilan. Napagtanto ni Yuan Hong na oras na para pumunta sa martial arts hall. Inisip niya kung ang pag-abot sa antas na ito sa pamamagitan ng pangunahing pagsasanay ay sapat na upang masiyahan ang kanyang Panginoon. Samantala, isang nakatatandang disipulo ang nagtatanong kay Master Li. Nag-aalala siya na baka masira ang espiritu ng kanilang nakababatang kapatid, ngunit iginiit ni Li Shuxing na ang kanyang mga disipulo ay hindi ganoon karupok.
Hindi siya sisirain ng kaunting pag-atras. Pumayag ang nakatatandang disipulo. Total, isang hapon pa lang naman iyon. Kahit na hindi pa nauunawaan ng bata ang mga pangunahing kaalaman, hindi ito dapat sapat upang mawalan siya ng pag-asa. Ngumiti si Master Lee habang palabas ng kotse, nagtatanong kung paano natitiyak ng nakatatandang estudyante na hindi pa natatagpuan ng bata ang kanyang daan. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa training room. Habang itinutulak nila ang pinto pabukas, agad na nakita ni Li Shuxing si Yuan Hong, na may medyo seryosong ekspresyon sa mukha. Tila mabigat ang loob ng bata, marahil dahil pakiramdam niya ay hindi niya nauunawaan ang teknik. Gayunpaman, kahanga-hanga ang kanyang kahinahunan. Tumanggo si Master Lee sa loob, pinanatili ang isang mabait at banayad na ekspresyon habang tinatanong niya kung kumusta ang naging pagsasanay noong nakaraang araw. Sinalubong siya ni Yuan Hong, mukhang nahihiya habang inaamin niyang labis siyang napagod noong nakaraang gabi kaya nakatulog siya sa kalagitnaan ng pagsasanay. Naramdaman niyang dapat sana ay mas pinagbuti pa niya, ngunit hindi ito pinapansin ni Master Lee, dahil natural lamang sa isang binata ang ganitong pagkapagod. Nagtanong siya ng mga detalye. Nang marinig ito, naramdaman ni Li Shuxing na mayroon siyang magandang ideya sa sitwasyon. Maaring hindi pa natututo ang bata sa pamamaraan, ngunit hindi may kakaila ang kanyang kasipagan. Ang katotohanan na patuloy siyang nagsanay ng mabuti pagkatapos umuwi ay lubos na nasiyahan ang master. Sa totoo lang, mabuti ang talento, ngunit mas mainam ang pagsisikap. Inamin niya na nagawa niya lamang ang epekto ng ripple ng tubig malapit sa takip silim kahapon pagkatapos ng maraming pagsisikap. Pagkatapos, nang magtakip silim, natuklasan niyang hindi pa niya magawang magbigay ng malinaw na tunog. Nagsimulang sabihin ni Master Lee na normal lang ito dahil siya mismo ay naghintay, ano ang sinabi ng bata. Ang mga salita ng pang-aliw ay nasa dulo ng kanyang dila nang maramdaman ni Li Shuxing na may mali. Kinailangan niyang ulit-ulitin ang mga salita ng kanyang batang disipulo sa kanyang isipan. Nagawa lamang niya ang ripple ng tubig malapit sa takip silim. Sa likuran niya, biglang naramdaman ng walnut sa kamay ni Li Shuxing ang bigat ng kanyang pagkagulat. Isang bitak ang lumitaw sa balat habang humihigpit ang kanyang hawak. Ang pag-abot sa antas na iyon sa loob ng wala pang isang hapon ay nangangahulugan na ang talentong ito ay mas dakila pa kaysa sa kanya noon. Tumangala si Yuan Hong na nalilito sa katahimikan at nagtanong kung may mali. Mabilis na tinakpan ni Master Lee ang kanyang pagkabigla, sinabihan siyang magpatuloy ng may mahinahong ngiti. Kaya, nagpatuloy ang bata, ipinaliwanag na ng dumilim na, naramdaman niyang nasa maayos na kalagayan siya at nagawa niyang pigilan ang pinakalabas na patong ng papel na mapunit. Nanatili ang pinakalabas na patong. Walang ekspresyong nakatitig si Li Shuxing sa kisame, habang sa likuran niya, ang walnut ay puno na ngayon ng mga bitek. Inabot ng Panginoon ang 5 buong araw para maabot ang antas ng katumpakan na iyon. Gayunpaman, nakamit ito ng disipulong ito sa maikling panahon bago maghapunan. Sa totoo lang, medyo mahirap pa rin itong paniwalaan. Napagpasyahan niyang kailangan niyang makita ang pag-unlad na ito gamit ang sarili niyang mga mata para lubos na makatiyak. Tumanggo si Yuan Hong, kinuha ang kanyang sibat, at inayos ang kanyang paghinga. Itinapat niya ang kanyang mga paa, pinilipit ang kanyang baywang, at naghandang sumuntok. Kasunod ng sensasyon mula sa kanyang pagsasanay sa umaga, ang dulo ng sibat ay dumausdes ng maayos sa unang 3 patong nang walang kahit isang toles-toles na punit dahil sa lakas ng pagtulo. Ipinaliwanag niya na nagsanay siya hanggang madaling araw para sa wakas ay maabot ang maliit na antas ng kahusayang ito. Binawi ni Yuan Hong ang kanyang sibat, mukhang nahihiya sa kanyang mabagal na pag-unlad. Sa isang mahinang pagigkas, ang labis na nabibigatan na walnut ay sa wakas ay sumabog sa ilalim ng presyon ng walang galaw at walang ekspresyon na kamay ni Li Shuxing. Tinawag niya itong halos hindi na umaabot sa maliit na kahusayan. Tinitigan ni Master Lee ang kisame ng matagal bago tumingin pabalik sa kanyang pinakabatang disipulo. Habang pinapanatili ang isang banayad na ekspresyon, sinabi niya na ang paghihintay ng ganito katagal para maabot ang minor mastery ay, talaga namang, medyo pangkaraniwan. Oo, ganap na karaniwan. Sinabi niya sa bata na hanggat nananatili siyang masigasig at unti-unting ginagawa ang mga bagay-bagay, sa kalaunan ay makakamit niya ang isang bagay na dakila balang araw. Nang marinig ito, ang nakatatandang disipulo, si Fang Yu, ay tumingin ng may lubos na pagkalito.
Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang pag-abot sa minor mastery sa loob ng wala pang isang araw ay maituturing na pangkaraniwan. Naisip niya kung medyo nasaktan ba ang konsensya ng kanyang Panginoon habang sinasabi iyon. Nangako si Yuan Hong na gagawa ng mas mahusay, ngunit sinabihan siya ni Master Li na balansehin ang trabaho at pahinga. Sa kanyang likuran, ang kamay ng Panginoon ay nakakuyom at nakabuka ng tahimik. Ang kanyang kamay ay paulit-ulit na nakakuyom at lumuwag hanggang sa wakas ay nagawa niyang pakalmeyan ang kanyang kaba, bago dahan-daang binanggit na isang maliit na kompetisyon ang gaganapin sa loob ng 3 araw. Ito ay isang palakaibigang laban sa pagitan ng kanilang paaralan at ng iba pa para sa mga wala pang 20 taong gulang, at nais niyang maranasan ni Yuan Hong ang pressure ng isang tunay na laban. Nang tanungin kung papasok ang Wenjian School, kinumpirma ni Li Shuxing na kasama nila ang dating nakatatandang kapatid ng disipulo, na naiwan sila. Dahil mahigit 20 taong gulang na ang lalaking iyon, ang kanyang nakababatang kapatid, ang alas ng Wenjian School, ang makikipagkompetensya. Alam na alam ni Master Li ang iniisip ng kanyang estudyante. Tiningnan ni Yuan Hong ang kanyang guro at nangakong kukuha ng unang pwesto. Sa totoo lang, mayroon siyang higit sa isang dahilan upang matukoy. Kung ito man ay para talunin ang kapatid ng espada ng Ginoo o para mapanalunan ang pinakamataas na premyo ng chili ointment na binanggit ng manager, kailangan niyang manalo. Sinabihan siya ni Master Li na huwag masyadong makaramdam ng pressure at magbabad na lang sa kapaligiran, bagamat nagpasya siyang gumugol ng 1 oras sa personal na pagtuturo sa kanya. Sa natitirang bahagi ng umaga, sinanay ni Yuan Hong ang kanyang sibat ng may lubos na pokus habang si Li Shuxing ay nakatayo sa kanyang tabi na nag-aalok ng tahimik na mga pagwawasto. Kaya, sa loob ng training hall, ibinuhos ni Yuan Hong ang kanyang kaluluwa sa sibat na naghahanda upang malimpasan ang kapatid ng kanyang karibal sa loob lamang ng 3 araw. Samantala, makikita natin ang ama ni Yuan Hong na sumusunod sa matambok na manager papasok sa isang madilim na opisina ng pagpapatala upang tapusin ang ilang napakahirap na papeles. Mapagkumbabang ngumiti ang ama habang inilalagay ang 360 silver yuan at ang mga bagong labas na perang papel sa mesa. Maingat niyang inilapag ang pera sa harap ng isang matandang opisyal na halos tulog na. Ibinenta niya ang lumang bahay ng pamilya sa halagang 300 yuan para maisakatuparan ito. Kasama ang ipon ni Wu Xiaoxia, sapat lang ito para makakuha ng matatag na trabaho para sa kanyang anak bilang driver ng 5 tube na karwahe. Isang simpleng pangarap talaga. Tungkol naman sa 72 yuan na sukli para sa matabang manager, na ibigay na iyon ng ama kaninang umaga. Nagsimulang magbilang ang opisyal. Dinilaan ng matanda ang kanyang mga daliri at dahan-daang binuklat ang mga papeles habang tahimik na nanunood ang ama ni Yuan Hong, halos hindi huminga. Nang makumpirma ng opisyal na eksaktong 360 na po ang halaga, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang ama. Dinilaan muli ng matanda ang kanyang daliri para buksan ang registry ng mga manggagawa at kumuha ng isang brush na handang magdagdag ng bagong pangalan sa listahan. Nang tanungin ang pangalan ng bata, malinaw na sinabi ng ama, Wu Yuan Hong. Tumigil ang opisyal sa pagtatanong na ulitin ito ng isang beses pa. Magsusulat na sana ang opisyal, ngunit nang marinig ang partikular na pangalang iyon ay nanginag ang kanyang kamay na naging sanhi ng isang malaking mantsa ng tinta na some iris sa pahina. Hindi na niya inabala pang linisin ang kalat, sa halip ay itinaas niya ang kanyang ulo para tumitig sa nagulat na ama. Ang pangalang iyon ay may bigat na hindi niya inaasahan. Masyadong pamilyar ang pangalan dahil ngayon niya lang ito isinulat. Ang problema ay si Hu Yuan Hong ay personal na disipulo ng guro. Biglang tumayo ang matanda at iniabot ang brush sa ama, hinihiling dito na ipakita kung aling mga karakter ang bumubuo sa pangalan. Maingat na kinuha ng ama ni Yuan Hong ang brush, ang kanyang kamay ay gumagalaw ng matigas sa blankong papel habang nahihirapang isulat ang 3 karakter. Nagawa niyang makabuo ng 3 baluktot na salita, Hu Yuan Hong. Nang makitang nakumpirma ang pangalan, mas lalong nanginag ang kamay ng opisyal. Napagtanto niyang sinubukan niyang mangikil ng pera mula sa sariling disipulo ng guro, isang malaking sakuna. Mabilis niyang binago ang kanyang tono, tinawag itong Lord Hua. Pinilit ng matanda ang isang ngiti, na ginaya ang mapagpakumbabang ekspresyon na ipinakita ng ama ilang sandali lang ang nakalipas, habang nagmamadaling inabot ang ilalim ng mesa.
Kinuha niya ang 360 silver yuan at nagdagdag pa ng ilang dagdag na tala bago ibinalik ang mga ito sa mga kamay ng ama. Sinabi niyang nabigo ang kanyang mga mata, humingi ng tawad ng husto para sa pagkakamali, habang ang ama ay nakatitig lamang sa ibinalik na pera. Ang ama ni Yuan Hong ay lubos na nalilito, natatakot na baka nasaktan niya ang lalaki, habang ang matambok na manager ay nalilitong nanunood. Hinailan ng manager ang matanda sa tabi, tinanong kung ano ang problema at kung bakit siya naging matigas ang ulo pagkatapos ng lahat ng taon nilang pagtutulungan. Yumuko ang matandang opisyal at bamulong ng mapilit, tinanong ang manager kung mayroon ba siyang ideya kung kaninong anak ang sinusubukan niyang lokohin. Ang mga kunot sa mukha ng matanda ay namuo sa takot. Nang tanungin ng manager kung sino ito, nakaramdam siya ng biglaang, lumulubog na pangamba. Ito ang binata na dumating kahapon, ang personal na disipulo ng guro. Nang marinig ito, ang matambok na manager ay agad na natigilan at natahimik. Hindi siya makapaniwala na nakatanggap siya ng sukli mula sa isang taong konektado sa guro. Bigla, ang pera sa kanyang bulsa ay parang nag-aalab. Kinapa niya ang pera at nagmadaling lumapit sa ama, nag-alay ng malakas at labis na pagbati gamit ang nanginginig na boses. Ang kanyang matabang mukha ay napuno ng isang malapad at pekeng ngiti, kahit na ang malamig na pawis ay tumatagos sa likod ng kanyang damit. Mas lalong nawalan ng malay ang ama. Ang dalawang lalaking ito, na lagi niyang itinuturing na makapangyarihang tao, ay biglang nagpakita ng labis na paggalang sa kanya. Ito ay isang kakaiba at walang katulad na tanawin. Gayunpaman, agad niyang naunawaan ang katotohanan mula sa mga nagmamadaling paliwanag ng matandang opisyal. Ang kanyang anak na si Ahong, ay naging personal na disipulo ng Panginoon. Paulit-ulit niyang binanggit ang titulong personal disciple, walang ekspresyon ang isip niya dahil sa sobrang pagkagulat sa balita. Kagabi, inakala niyang nagsisinungaling si Ahong at nakinig lang sa kwento. Pero totoo pala ang lahat ng sinabi niya. Henyo ang anak ko, henyo. Namula ang mga mata niya at mariin niya itong kinurot, determinadong huwag mawala ang kanyang kahinahunan sa harap ng iba. Sabay-sabay na bumuhos ang pagmamalaki, ginhawa, at purong kagalakan sa kanyang puso. Mga emosyong hindi niya pinanggahasang maramdaman hanggang sa sandaling ito. Nababalot ng emosyon ang kanyang boses. Matandang Hua, dapat mong kunin ang pulang sabreng ito, giit ng manager. Matagal na tayong magkaibigan, huwag kang maging estranghero. Ang mataba na manager, na may pilit ng ngiti habang itinatago ang kanyang sakit sa kalooban, ay kumuha ng 2 pang perang pilak mula sa kanyang manggas at idiniin ang mga ito kay Hua. Nabalitaan kong naibenta mo na ang luma mong bahay. Kanino mo ito ipinagbili? Ako mismo ang kukuha nito para sa iyo at irerenoba pa natin ito. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Mula ngayon, magkapatid na tayo. Kung may kailangan ka, hanapin mo lang ako. Nang gabing iyon, nang bumalik si Yuan Hong sa lumang bahay na may dalang bote ng alak na zuya, nagulat siya nang makitang naroon na ang kanyang ama. Hindi lang iyon, biglang naging masigla ang lumang barong-barong na puno ng ipis dahil mainit na nakikipag-usap ang dalawang manager ng martial arts hall sa kanyang ama. Bukod pa rito, ilang lalaking nakamaikling damit ang abala sa pag-aayos ng mga bitak sa dingding, pagsasaayos ng mga silid, at panghuhuli pa ng mga ligaw na ipis. Bumalik na ang disipulo ng Panginoon. Nang makitang pumasok si Yuan Hong, tumayo ang matatabang manager na may mapang-akit at magalang na ngiti upang salubungin siya. Manager, sagot ni Yuan Hong na bahagyang tumango. Tumayo rin ang matandang opisyal na may ngiti, at nagbigay ng sunod-sunod na mga papuri. Tahimik niyang iniabot ang isang bangkos ng mga regalo sa binata, na tinanggap naman ni Yuan Hong ng may pag-iingat, isang ordinaryong palitan sa mundong ito. Matapos ang ilang magagalang na pakikipag-usap, ngumiti ang matatabang manager at sinabing, ang promosyon mo ay isang malaking okasyon. Maaari mo ba kaming parangalan sa pamamagitan ng iyong presensya sa Guishan Pavilion? Nakita ni Yuan Hong kung ano ang kanilang ginagawa. Sinusubukan nilang hikayatin siya. Sa totoo lang, ito ay isang napaka-transparent na hakbang. Kung balak niyang pamahalaan ang mga gawain sa bulwagan sa hinaharap, hindi niya tatanggihan ang gayong imbitasyon, ngunit ang kanyang mga ambisyon ay higit pa sa nasasakupan ng amo. Wala siyang balak na sayangin ang kanyang oras sa maliliit na paksayon. Bukod dito, napansin niya na ang presensya ng dalawang manager na ito ay nagpapahirap sa kanyang ama.
Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang hawak niya ang kanyang tasa ng tsaa. Para kay Yuan Hong, ang kapayapaan ng isip ng kanyang ama ay mas mahalaga kaysa sa maliliit na pakana ng mga lalaking ito. Kaya, nagpakita si Yuan Hong ng magalang na panghihinayang. Nagpapasalamat ako sa ginawa mo, pero binigyan ako ng guro ng mga leksyon na hindi ko pa natatapos. Hindi mahalaga, hindi mahalaga. Mag-focus ka sa pagsasanay mo. Natapos na rin naman namin ang tsaa namin, kaya aalis na kami ngayon. Iimbitahan ka namin sa Guizhong Pavilion sa ibang pagkakataon. Bahagyang tumigas ang kanilang mga ngiti habang pinagmamasdan nila ang disiplinadong posturya ni Yuan Hong, at napagtanto nilang hindi siya madaling maimpluwensyahan. Ang matinding pressure ng kanyang malasibat na presensya ay sapat na para mawalan sila ng pag-asa, ngunit mabilis silang nakabawi ng kanilang mga ngiti at yumuko. Pagkaalis ng mga manager at mga manggagawa, si Padre Hua, na kanina pa naiinip na naghihintay, ay sumugod upang magtanong kung totoo ba talaga ito. Talaga bang naging disipulo ka ng guro? Medyo nawala ng malay si Yuan Hong. Tila inakala ng kanyang ama na nag-iinarte lang siya kahapon. Nang matanggap ang personal na kumpirmasyon ng kanyang anak, inulit ni Padre Hua ang salitang, mabuti, ng 3 beses, at tuluyang nawala ang mga kulubot sa kanyang mukha. Mukha siyang masaya na parang bata. Dahil papalubog na ang araw at wala nang natitirang tagalabas sa bahay, hindi na nanigas o maingat si Padre Hua. Napuno ng mapagmalaking ngiti ang kanyang mukha, at ang mga dekada ng paghihirap na kanyang tiniis ay tila naglaho sa isang iglap, na parang bata pa siya muli. Habang pinapanood ang pagmamalaki ng kanyang ama, naramdaman ni Yuan Hong na sulit ang lahat ng mga araw at gabi ng mapait na pagsasanay. Sa wakas ay nabigyan niya ng pagkakataon ang kanyang ama na itaas ang kanyang ulo sa publiko, ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang hindi pa rin ito sapat. Gumamit si Yuan Hong ng isang mabilis na sibat para tumpak na matanggal ang isang ipis na sinusubukang umakyat sa mesa. Gusto niya ng isang bahay na walang mga peste. Pinangarap niyang ilipat ang mga ito sa isang malinis at maayos na villa sa mayamang distrito. Pagkatapos ng hapunan, bumalik si Yuan Hong sa kanyang pagsasanay sa sibat. Marahil dahil naalis na ang isang matagal ng bigat sa kanyang puso, ang kanyang pagsasanay ngayong gabi ay parang napakagaan at malaya. Dahil sa layuning bilhin ang malaking bahay na iyon, nakalimutan niya ang pagod ng kanyang pisikal na katawan, paulit-ulit na itinutulak ang sibat. Itinulak niya ang kanyang pag-unlad hanggang sa ang kanyang level 8 na si Ming Jing ay umabot sa 362 out of 600 bago tuluyang itinabi ang sibat na gawa sa waxwood. Napagtanto niya na ang kanyang kasalukuyang antas ay nasa huling yugto na ng minor mastery. Plano niyang gumising ng madaling araw upang maabot ang Great Mastery pagsapit ng tanghali. May 25 araw na natitira bago ang Golden Gate Competition at mahigit 2 araw na lang bago ang internal trial ng Martial Arts Hall. Ang pakiramdam na ito ng paglakas ng husto bawat araw ay lubos na nakakahumaling kay Yuan Hong. Nang gabing iyon, nakatulog pa siya habang hawak ang kanyang sibat. Umasa siya na marahil ay may pagpapatuloy niya ang kanyang pagsasanay kahit sa kanyang panaginip. Kinabukasan, bago magtanghali, isang tunog ang umalangaw-ngaw. Kasabay ng sunod-sunod na matatalas na bitek, isang malinis na butas ang tumusok sa 7 patong ng rice paper. 7 patong at walang kahit isang punit. Ang kanyang Ming Jing ay umabot na sa Great Mastery. Sa pagtingin sa kanyang panel na nagpapakita ng 420 out of 600, nakaramdam si Yuan Hong ng malalim na pakiramdam ng katuparan. Napuno siya ng tagumpay ng tumataas na kapangyarihan, iniisip kung gaano pa kaya katindi ang kanyang nakakadurog pusong siko ngayon. Nang magugat ang kaisipang iyon, hindi niya ito mapigilan. Sabik na makita ang resulta ng kanyang 2 araw na pagsusumikap, bumalik kami sa lugar kung saan niya unang nakilala si Li Shuxing. Nakatayo sa harap ng matandang puno, ibinaba niya ang kanyang tindig, itinaas ang kanyang mga paa, at itinulak ang kanyang siko sa puno. Ang pagtama ay nag-iwan ng kalahating kamao na malalim. Hindi niya namalayan, siya ay naging napakalakas. Nang tingnan ng guwang sa kakahuyan, nakaramdam si Yuan Hong ng pag-agos ng kumpiyansa. Isang eksperto sa tuktok, 2 bayani, at 13 tagapag-alaga, walang makakapantay sa kanya. Ang binata na ito ay talagang pumasok sa kaharian ng Ming Jing. Tinanggap siya bilang isang disipulo ng maalamat na banal na sibat, si Li Shuxing. Sa isang maliit na gusali sa mayamang distrito, kuminang ang mga mata ni Wu Xiaoxia.
Ang banal na sibat ay isang pambihirang figure na kahit ang pagiging isang hindi opisyal na disipulo ay sapat na upang magdala ng napakalaking karangalan sa buong ninuno ng isang tao. Hindi tulad ni Jiang Ting, si Xiao Xia ay gumugol ng panahon sa Jinmen at lubos na naunawaan ang mga lokal na kaugalian nito at ang malupit na katotohanan ng mundo ng martial arts. Alam na alam niya ang mga patakaran ng mga bulwagan ng martial arts ng Jinmen. Ang isang karaniwang apprentice ay gumugol ng 10 taon bilang isang manggagawa lamang, at nakakahanap lamang ng oras para aktwal na magsanay kapag sila ay naging isang formal na disipulo. Sa madaling salita, kamakailan lamang sinimulan ni Yuan Hong ang kanyang tunay at seryosong pagsasanay. Kahit na totoo ang kasinungalingan na sinabi niya sa kanyang ama, na siya ay naging isang formal na disipulo 2 buwan na ang nakalilipas, ang takbo ng panahon ay nakakagulat pa rin. Kahit na siya ay nagsasanay ng palihim, ang 2 buwan ay isang kisap mata lamang. Para maging dalubhasa sa yugto ng Mingjing sa loob lamang ng 2 buwan, kahit na may gurong kasing husay ni Li Shuxing, ay nangangailangan ng talento na maituturing lamang na isang tunay na henyo. Sa ganitong talento, malamang na maabot niya ang dakilang kahusayan sa loob ng 6 na buwan at ang yugto ng Anjing sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Sa hinaharap, may malaking pag-asa pa nga siyang makarating sa yugto ng Huajing. Sayang naman, buntong hininga ni Xiao Xia sa sarili. Sayang naman kung kulang siya ng oras para umunlad. Sa loob ng 24 na araw, magsisimula na ang kompetisyon ng Golden Gate. Kung walang karaniwang tao ang mananalo ng 3 magkakasunod na laban, lahat sila ay ipagbabawal na magsanay ng martial arts ng hayagan. Kahit na subukang mag-arte si Li Shuxing sa likod ng mga eksena, ang isang mandirigma ay mangangailangan ng kahit man lang lakas ng isang tuktok ng Mingjing para magkaroon ng pagkakataong lumaban. Wala talagang sapat na oras. Umiling si Xiao Xia, nakaramdam ng matinding panghihinayang. Kung binigyan lang sana si Yuan Hong ng 1 pang taon, o kahit 6 na buwan lang, baka nakasiguro na siya ng isang magandang kinabukasan. Ngunit gaya ng madalas nating nakikita, ang oras ay hindi naghihintay sa kahit sino. Kung hindi siya makakaakyat sa pampublikong entablado at makakabuo ng isang hindi matatalo na momentum sa pamamagitan ng magkakasunod na hamon, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay maaring huminto sa entablado ng Anjing nang walang pag-asang makarating sa Huajing. Mula sa balitang natanggap niya, tinuturuan lamang siya ni Li Shuxing ng pribado. Tila malinaw na walang balak si Li Shuxing na hayaan si Yuan Hong na mapunta sa spotlight, sa halip ay piniling panatilihin siya bilang isang nakatagong asset para sa martial arts hall. Siya ay inihahanda upang hawakan ang mga bagay na hindi maaaring harapin ng hayagan. Batay sa pira-pirasong impormasyon na nakalap mula sa Chamber of Commerce ng pamilyang Hua, maingat na pinagsama-sama ni Wu Xiaoxia ang puzzle, dahan-daang minamarkahan ang posibleng kinabukasan ni Yuan Hong. Sa kanyang mga mata, bagamat maaaring may maliliit na paglihis, ang kanyang pagtatasa ay malamang na malapit sa marka. Nay, kung limitado ang kinabukasan ni Yuan Hong at malamang natitigil siya sa entablado ng Anjing nang hindi kailanman nagiging pampublikong mukha para sa hall, bakit mo patuloy na sinusuri ang kanyang mga file? Tanong ni Jiang Ting, na medyo nalilito sa pokus ng kanyang ina. Ikaw ba, sa tingin mo ba ay mahina ang yugto ng Anjing? Sumulyap si Xiao Xia sa kanyang anak. Sa totoo lang, ang sinumang amo ng Anjing ay isa sa 10,000 na may talento. Sa loob ng 7 hakbang, mas mabilis sila kaysa sa sinumang Diyos. Dahil ang mga amo ng Huajing ay nagsisilbing estratehikong hadlang at bihirang kumilos, ang mga amo ng Anjing ang kumakatawan sa pinakamataas na antas ng puwersa sa makamundong mundo. Mayaman ang ating Chamber of Commerce, kahit nakabilang sa mga nangungunang antas, ngunit ang ating nakamamatay na kahinaan ay ang kakulangan ng ating sariling mga eksperto. Hindi tayo makakabuo ng isang mapagkakatiwalaang amo ng Anjing sa 9 na haligi ng Jinmen. Mapanganib ang umasa lamang sa mga upahang tagalabas. Sa kalaunan, maaaring subukan ng mga bisita na maging mga amo. Ngunit kung mayroon tayong isa sa ating sariling mga amo ng Anjing na permanenteng nakatalaga upang mga siwa sa mga upahang katulong, maaari na nating mapanalunan ang larong ito sa Jinmen kaysa sa maglakad sa mga itlog tulad ng ginagawa natin ngayon. Nay, hindi mo iniisip na kunin si Yuan Hong bilang manugang, hindi ba? Tanong ni Jiang Ting, ang napagtanto ay unti-unting sumisikat sa kanya nang may kawalan ng paniniwala. Oo, direktang inamin ni Xiao Xia.
Dahil sa kanyang likas na talento at gabay ni Li Shuxing, halos tiyak na ang pag-abot sa tugatog ng yugto ng Anjing. Siya ang magiging kanang kamay ni Ting. Bukod pa rito, kung tunay siyang magiging asawa ni Ting, hahanap si Xiaoxia ng paraan para mabigyan siya ng pagkakataon sa yugto ng Huajing. Kahit na ito ay isang artificial na Huajing na nakamit sa pamamagitan ng panlabas na tulong, Huajing pa rin ito. Ngunit hindi ba't mas bagay ka, Mingtang? Tugon ni Ting. Si Mingtang ay nagmula sa isang prestihiyosong pamilya, hindi naapektuhan ng pagbabawal sa militar, at may mahusay na talento. Naabot pa niya ang yugto ng Mingjing bago pa si Yuan Hong. Para sa kanya, sigurado na si Anjing at malaking posibilidad si Huajing. Isa pa, isa siyang opisyal na disipulo ng dakilang Guro Gua. Ang pagkapanalo kay Mingtang ay parang pagkuha ng suporta ng dalawang amo ng Huajing. Hindi tulad ni Yuan Hong, na hindi man lang kayang sabihin sa publiko na disipulo siya ni Li Shuxing. Kung wala ang suportang iyon ng publiko, wala siyang katayuan. Hindi angkop si Mingtang, sabi ni Xiaoxia, habang umiiling sa mungkahi ng kanyang anak. Masyadong mataas ang kanyang talento at napakalakas ng kanyang pinagmulan. Ang pagpapakasal sa kanya ay parang pag-imbita ng isang lobo sa bahay. Ngunit iba si Yuan Hong. Iba si Yuan Hong. Nasa pinakamababang punto pa rin siya at kahit ang sarili niyang amo ay tumangging suportahan siya sa publiko. Kung gagamitin niya ang mga mapagkukunan ng kamera at ibibigay ang lahat ng kanyang pagsisikap upang iangat siya habang ang isang mahuhusay na babae mula sa isang dakilang pamilya tulad ni Jiang Ting ay nagpapakumbaba upang pakasalan siya, tiyak na magiging tapat siya hanggang kamatayan. Ito ang klasikong estratehiya ng Golden Terrace, ang pagpapakita ng pabor sa isang bayani upang mamatay siya para sa kanyang Panginoon. Si Wu Xiaoxia, na nakapagtayo ng karera sa kanluran, ay tiyak na hindi isang simpleng karakter. Alam na alam niya kung paano bilhin ang puso ng isang lalaki kapag ito ay nasa kanyang pinakamahinang kalagayan. Sa hinaharap, ang pagkakaroon ng isang matapat na peak energy master, o kahit isang eksperto sa Huajing, ay sapat na upang protektahan ang kanilang pamana, kahit na hindi ito sapat para sa karagdagang pananakop. At kung ang swerte ay nasa kanilang panig, at nag-ipon sila ng sapat na mga mapagkukunan upang matulungan siyang maabot ang gitna o huling yugto ng Huajing. Ngunit dito, pinigilan ni Xiaoxia ang sarili na magpakasasa sa mga hindi kinakailangang pantasya. Matagal na siyang lampas sa edad ng pangangarap. Pero kailangan ba talaga akong maging ako? Tanong ni Jiang, hindi may tago ang kanyang matagal na pag-aatubili. Ang Jinmen normal ay isa sa 3 akademya ng kababaihan, at ang pagpasok ay kasing hirap ng isang lalaking makapasok sa Jinshu University. Bilang isang estudyante doon, palagi siyang nakikita bilang isang napakatalino na talento, isang sentro ng atensyon. Hindi mabilang na mga batang master mula sa mga dakilang pamilya ang naghihintay sa mga gate ng paaralan araw-araw para lamang masulyapan siya. Kahit ang isang henyo tulad ni Yu Mingtang, na may tunay na pagkakataon kay Huajing, ay tinatrato siya ng may lubos na paggalang. Bukod pa rito, ang pamilya ng kanyang tunay na ama, ang mga Jiang ng Jinchang, ay isang makapangyarihang pamilya na ang mga ari-arian ay kapantay ng pinakamayayaman sa Jinmen. Ang tanging limitasyon lamang nila ay ang kanilang impluwensya ay hindi umabot sa lungsod na ito. Dahil sa ganitong pinagmulan, ang pagpapakasal sa isang karaniwang martial artist ay natural na parang isang pagbaba sa posisyon. Ang mga taong katulad namin sa mga dakilang pamilya ay bihirang magkaroon ng luho sa pagpili. Bamantong hininga si Xiaoxia. Subukan mo lang muna siyang kilalanin. Kung talagang hindi kayo magkasundo, hindi kita pipilitin. Sana lang ay hindi mo pagsisisihan sa huli. Nang makita ang nag-aalalang ekspresyon ng kanyang anak na babae, tahimik na napabuntong hininga si Wu Xiaoxia. Pinindot niya ang kampana para ihanda ang karwahe ng mga katulong. Kailangan niyang bisitahin ang matandang Hua at pag-usapan ang kinabukasan ni Yuan Hong. Kaya, nagsimula muli ang siklo ng pagtutugma. Nang gabing iyon, nang makauwi si Yuan Hong, narinig niya ang balita mula sa kanyang ama, si Wu Fu. Yuan Hong, hindi ka na ba mabata, sabi ni Wu Fu nang may hajijek. Tingnan mo ang anak ni matandang Luo sa kabilang kalye. Naglalakad na ang anak niya. Bahagyang kumunot ang noo ni Yuan Hong. Sa totoo lang, ang isip niya ay nasa kanyang pagsasanay sa martial arts. Nag-ensayo siya ng 18 oras sa isang araw at pakiramdam niya ay hindi pa rin ito sapat. Wala siyang lakas para sa mga ganitong walang kwentang bagay.
Kung tutuusin, ang romansa ay halos hindi maihahambing sa kilig na makitang tumataas ang kanyang progress bars. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang ama sa paglubog ng araw, napansin ang kapansin-pansing puti sa kanyang buhok, biglang napagtanto ni Yuan Hong kung gaano nakatanda ang kanyang ama. Tumanda na ang kanyang ama. Hindi na siya ang matibay at makapangyarihang lalaki noong unang pumasok si Yuan Hong sa Wanjiang Martial Arts Hall. Para sa isang taong kasing edad niya, gaano man kalaki ang mga pangyayari sa mundo, walang mas mahalaga kaysa sa pagpapatuloy ng linya ng pamilya. Ang panonood sa mga kapitbahay ng kanyang henerasyon na hawak ang kanilang mga apo isa-isa ay tiyak na mahirap para sa kanyang ama na tiisin. Nanatili lamang siyang tahimik upang maiwasan ang pag-abala sa kanyang anak, ngunit sa wakas ay lamambot si Yuan Hong at naglagay ng ilang piraso ng baboy sa mangkok ng kanyang ama. Instinctive na sinubukan ng matanda na ibalik ang karne, sinasabing masyadong mamantika ito para sa kanyang panlasa, at dapat itong kainin ni Yuan Hong. Nagsinungaling si Yuan Hong ng kaunti, hiniling sa kanyang ama na tulungan siyang tapusin ito, alam na alam niya kung gaano katigasan ng ulo ang matanda. Kung walang ganitong dahilan, hindi kailanman hahawakan ng kanyang ama ang karne, kahit na sapat na ang kasalukuyang baon ni Yuan Hong para kainin nila ito araw-araw. Mas gugustuhin pa ng matanda na itabi ang bawat sentimo para makabuo ng kinabukasan para sa kanyang anak. Ikaw na bata, bakit ka bibili ng napakarami kung hindi mo naman kayang ubusin? Nagbiro si Yuan Hong na libre itong ibinigay ng tindero habang nakaupo silang magkasama sa paglubog ng araw, ninanamnam ang baboy hanggang sa mamantika ang kanilang mga mukha. Partikular niyang hiniling ang mas matatabang hiwa, na sa mga panahong ito ay mas mahalaga at hinahanap kaysa sa mga payat. Para sa isang lalaking bihirang kumain ng karne, ang mga matatatabang pirasong iyon ay isang pambihirang kayamanan. Nang gabing iyon, ang kanyang ama ay masigla at hindi pangkaraniwang madaldal. Nagkukwento siya tungkol sa kanyang kabataan habang si Yuan Hong ay nakikinig ng mabuti, paminsan-minsan ay nagbibigay ng isang tunay at may kaalamang ngiti. Ang mga araw ng tahimik at malungkot na kainan ay sa wakas ay isang bagay na nang nakaraan. Kinabukasan, nagpahinga si Yuan Hong at tumungo sa hilaga. Nagtungo siya sa isang tea house sa mataong distrito ng pamilihan, ang napagkasunduang lokasyon para sa kanyang nalalapit na pagpupulong. Bagamat mabagal ang negosyo, ang may-ari ay nababalitang isang dating figure ng underworld na nagretiro upang buksan ang tahimik na establishmento na ito. Hindi pa nakakapagsalita sina Yuan Hong at Zhang Ting nang biglang may narinig na boses mula sa labas ng kanilang pribadong silid. Sister Ting, ikaw ba yan? Lumingon si Yuan Hong at nakita ang isang figure na nakatayo sa may pinto, na bahagyang iniwang nakabukas ng waiter. Isang magandang dalaga ang lumitaw, nakasuot ng mapusyaw na asul na pangitaas at isang pleated skirt na may birdadong Jinmen Women's Academy crest. Malinaw na isa siya sa mga kaklase ni Zhang Ting, at hindi siya nag-iisa. Isang binata na nasa mga unang bahagi ng kanyang 20s ang naglalakad sa tabi niya. Sister Ting, hindi ba't sinabi mong abala ka ngayong hapon? Tanong ng dalaga, na pumukaw sa kanyang kuryosidad dahil sa hindi inaasahang pagkikita. Naupo siya sa tabi nila, habang ang lalaking kasama niya ay tahimik at mapanghusgang nakatingin kay Yuan Hong. Nalaman natin na ang mga ito ay mga dating kapitbahay mula sa Jinmen na bumalik para sa kanilang pag-aaral. Si Zhang Ting, na tila medyo nag-aalala sa kanilang presensya, ay mabilis na tumayo. Nagkunwari siyang halos hindi kilala si Yuan Hong, binati sila bilang Brother Ming Tang at Junior Sister Ming Fa. Ang mga bagong dating ay sina Yu Ming Tang, isang disipulo ng isang bagwazang Grandmaster, at ang kapatid nitong si Ming Fa, na nagsabing dumaan lang sila. Narinig namin ang boses ninyo at naparito kami para bumati, paliwanag ni Ming Tang. Siyempre, hindi naniwala si Zhang Ting. Sinadya niyang piliin ang abandonadong tea house na ito para ilihim ang kanyang blind date kay Yuan Hong, ngunit si Ming Fa ang kanyang matalik na kaibigan. Bukod pa rito, si Ming Tang ang pangunahing estudyante ng isang dakilang guro, at ang kanyang kahangahangang kasanayan sa Bagwazang ay nagbigay sa kanya ng malaking paghanga. Kahit na pinaghihinalaan niya na sinundan siya ng mga ito, nanatili si Zhang Ting ng isang magalang na ngiti at tumayo upang maghanda ng tsaa para sa kanila. Huwag kang mag-alala, Ting Ting, maupo ka na. Umorder na kami, sabi ng magkapatid habang sama-sama sa mesa at nagsimulang magkwentuhan. Pinag-usapan nila ang lahat mula sa kanilang pag-aaral sa ibang bansa hanggang sa mga paghihirap sa martial arts.
Sa kalaunan, nagpasya si Mingtang na ipakita ang kanyang mga kasanayan. Sa isang biglaang pagsabog ng lakas, tumama siya sa isang pandekorasyon na poste na gawa sa kahoy, na nag-iwan ng malinaw na bakas ng palad na halos kalahating pulgada ang lalim. Tunay na namangha si Jiang Ting. Ang mag-iwan ng ganoong marka sa solidong kahoy gamit ang isang palad ay isang gawa na higit pa sa kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Kahit na hindi ito ang pinakamatigas na ironwood, kahanga-hanga pa rin ito. Pagkatapos ay sinimulang ipaliwanag ni Mingtang ang napakalaking kahirapan ng pagmaster ng ganitong pamamaraan. Sinabi niya na ang isang karaniwang tao ay mangangailangan ng 10 taon upang maabot ang antas na ito, na nag-iwan sa dalawang babae na tumatango ng may malalim at madamdaming pagkamangha. Gayunpaman, nahirapan si Yuan Hong na ibahagi ang kanilang damdamin. Sa totoo lang, hindi niya lubos na naintindihan ang pinagdaanan niya, dahil wala pang 2 araw bago niya natuto ang teknik na ito. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang mahirap dito. Sa katunayan, kaya niyang batasan ang kalahati ng mas matigas na kahoy. Kaya, pinanood niya lang ang kanilang pagkamangha ng may tahimik na pagkalito. Kapatid, gaano katagal mo narating ang antas na ito? Tanong ni Mingfang. 2 buwan, sagot ni Mingtang nang walang pakialam. Muling napanganga ang mga babae, nabighani sa kanyang sinasabing henyo. Tutal, ang paggawa sa loob ng 2 buwan ng inabot ng isang dekada ng iba ay isang malaking kahanga-hangang bagay. At ano ang iniisip ng ating kaibigan dito? Tanong ni Mingtang, habang lumingon sa tahimik na si Yuan Hong na may mayabang at may alam na ngiti. Sandaling nag-atubili si Yuan Hong, ngunit bago pa siya makapagsalita, dali-daling sumugod si Jiang Ting para magsalita para sa kanya. Hindi siya masyadong madaldal, kapatid na Mingtang, kaya huwag mo siyang pansinin. Paliwanag niya sa magkapatid, halatang nag-aalala. Natatakot siya na baka subukang iligtas ni Yuan Hong ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paghamon sa kanila, na tiyak na makakasira sa kanyang reputasyon sa kanyang mga kasamahan. Hindi na ito pinilit ng magkapatid na Yu at bumalik na lang sa pakikipag-usap sa kanya. Si Yuan Hong, na walang pagkakatulad sa kanila, ay hindi na lang umimik. Sinimulan niyang balikan sa isip ang mga martial arts na kanyang pinag-aralan sa nakalipas na 2 araw, gamit ang chopstick upang gayahin ang mga galaw ng pag-ulos ng sibat. Masyado siyang naging abala sa pagsasanay nitong mga nakaraang araw kaya wala siyang oras para magnilay-nilay. Ngayon na ang perpektong pagkakataon para unawain ang lahat ng kanyang natutunan. Habang maingat niyang inuulit ang bawat galaw sa kanyang isipan, ang kanyang pag-unawa sa kapangyarihan ni Mingjin at sa mga pamamaraan ng pagtama ng siko ay naging napakalinaw. Mula sa simpleng pagkaalam kung paano ito isasagawa, lumipat siya sa pag-unawa kung bakit epektibo ang mga ito. Bigla, isang abiso ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang kanyang pag-unlad bilang Bahikuan Mingjin ay tumaas sa 505 sa 600. Tila bumuti ang kanyang mga kasanayan kahit na nakaupo sa isang mesa ng tsaa. Bago dumating, ang kanyang pag-unlad ay nasa 470, ngunit sa pamamagitan ng lubusang pag-unawa sa huling 2 araw ng pagsasanay, ang kanyang pag-unawa ay umabot sa isang bagong antas. Ang kanyang pag-unlad ay tumaas ng 15 puntos sa isang hininga, na naglapit sa kanya ng husto sa rurok ng kaharian ng Mingjin. Napagtanto niya na ang kanyang talento sa martial arts lamp spirit ay parang isang napakalaking amplifier na may built-in na safety net para sa kanyang pagsasanay. Bagamat ang mekanikal na pagsasanay ay kalaunan ay magtatama sa kanyang mga kapintasan, ang pagkakaroon ng kanyang sariling mga pananaw ay unang nagbigay daan sa talento na palakihin ang kanyang pag-unlad ng 365 beses. Ang labis na kagalakan ng tagumpay na ito ay tuluyang nagbura sa anumang iniisip tungkol sa blind date sa kanyang isipan. Sa totoo lang, nakalimutan niya kung bakit siya naroon. Kumuha siya ng ilang medicinal paste, nilunok ito kasabay ng isang lagok ng tsaa, at ibinalik ang kanyang sarili sa kanyang pag-iisip. Gamit ang chopstick bilang pansamantalang sibat, nag-focus siya sa daloy ng kapangyarihan, ganap na walang kamalayan sa mundo sa kanyang paligid. Gayunpaman, sa mga mata ni Jiang Ting, mukhang ang kanyang kadate ay masyadong natakot sa talento at karanasan ni Mingtong para magsalita man lang. Dahil sa matinding pagkadismaya, nawalan siya ng interes kay Yuan Hong at ganap na nag-focus sa magkapatid na Yu, hindi ito pinansin. Bahagya pa niyang inilipat ang kanyang upuan palayo sa kanya, na parang halos hindi sila magkakilala. Ngunit pagkatapos, isang biglaang kaguluhan ang sumiklab mula sa ibaba.
May malakas na kalabog ng may mabasag na bagay, kasunod ang hindi mapagkakamalang tunog ng mga mesa na binabaligtad, na umalangaw kahit sa kanilang pribadong pinto. Lumakas ang ingay, dahilan para patunugan ni Yu Mingtang ang kampana para sa may-ari at tanungin kung ano ang nangyayari sa ibaba. Malinaw na nakikilala ng may-ari ang kalagayan ng magkapatid na Yu, kaya magalang siyang yumuko at tiniyak sa kanila na maliit na problema lamang ito na maaayos din sa lalong madaling panahon. Kasabay ng sunod-sunod na paghingi ng tawad, sinenyasan niya ang 6 o 7 matipunong lalaki na armado ng mga pamalo upang bumaba at asikasuhin ang gulo. Kahit na nagretiro na siya mula sa mundo ng mga patay, mayroon pa ring maliit na grupo ng mga enforcer ang may-ari upang mapanatili ang kaayusan sa kanyang establishmento. Hindi sila marami, ngunit kadalasan ay sapat na sila para asikasuhin ang mga lokal na tulisan o lasing, na nagpapahintulot sa grupo na ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Ngunit pagkatapos, isang sunod-sunod na kalabog ang sumiklab. Hindi inaasahan, hindi nawala ang kaguluhan sa ibaba. Sa halip, ito ay lalong lumakas. Ang hangin ay napuno ng mga tunog ng nabasag na kahoy at mahinang sigaw ng sakit, na nagpapakita na ang mga bagay-bagay ay nagiging wala na sa kontrol. Tinawagan ni Mingtang ang may-ari pabalik, nauubos na ang kanyang pasensya, habang ang lalaki ay humingi ng paumanhin, na ipinaliwanag na ang Red Robe Society ang sanhi ng gulo. Nagmakaawa ang may-ari na bigyan pa ng kaunting oras para maayos ang bagay na ito, pinilit ang isang ngiti bago bumaba na may malungkot na ekspresyon para makialam ng personal. Nagkaroon ng maikling sandali ng katahimikan, ngunit hindi ito nagtagal. Di nagtagal, ang mga tunog ng labanan ay nagsimulang unti-unting gumalaw patungo sa ikalawang palapag. Naramdaman ni Jiang Ting ang pagtaas ng tensyon, iminungkahi kay Ming Fang na marahil ay dapat silang umalis sa likurang pinto habang maaari pa. Tinawanan lang ito ni Ming Fang, sinabihan siyang huwag mag-alala dahil ang kanyang kapatid ay isang master na madaling makahawak sa sinumang mga thug mula sa Red Robe Society. Naalala ang mga kasanayan sa bagwazang na ipinakita ni Ming Tang kanina, naramdaman ni Jiang Ting na nabawasan ang kanyang pagkabalisa, kahit pansamantala. Total, naisip niya, ang mga lokal na thug ay walang kapantay para sa isang eksperto sa kaharian ng Mingjing. Madudurog sila sa isang iglap. Tumayo si Ming Tang, sinabihan silang panatilihing mainit ang tsaa habang siya ay pupunta para ayusin ang mga bagay-bagay. Dahil sa kagustuhang patunayan ang kanyang kakayahan kay Jiang Ting, lumabas siya at isinara ang pinto sa likuran niya, naglakad patungo sa hagdan ng may kalmadong kumpiyansa ng isang lalaking hindi umaasa ng tunay na hamon. Pumalakpak si Ming Fang sa tuwa, ipinagmamalaki na ang bagwazang ng kanyang kapatid ay personal na tinuruan ni Master Gua, at hindi niya kayang tapusin ang gulo. Bago pa man matapos ni Jiang Ting ang kanyang pangungusap ng pagsang-ayon, isang nakabibinging kalabog ang yumanig sa silid ng ang pinto ay nabasag ng husto. Isang dagwang figure ang tumilapon sa loob, na bumagsak ng malakas sa sahig. Si Ming Tang iyon, ang eksperto sa bagwazang, na halos walang malay. Si Ming Fang ay sumigaw ng may takot para sa kanyang kapatid, habang si Jiang Ting ay natigilan sa kanyang kinatatayuan, lubos na nalulula sa biglaang at nakakapanghinang takot. Agad na nagsimula ang takot. Halos wala pang oras, ngunit ang kanilang pinakadakilang tagapagtanggol, si Yu Mingtang, isang lalaking ang mga palad ay maaaring mag-iwan ng bakas sa matibay na kahoy, ay natamba na. Siya ay binugbog hanggang sa mawalan ng malay. Paano naaakit ang isang nakakatakot na amo sa simpleng bahay tsaa na ito? Sa mesa, mainit pa rin ang tsaa. Pero syempre, walang sino man ang may ganang uminom nito ngayon. Nakatitig sina Yu Mingfang at Jiang Ting sa pintuan ng may mapatla at tensyonadong mga mukha. Isang malaking figure, na parang isang mandaragit na oso, ang dahan-dahan at sadyang pumasok sa silid. Ang may-ari, isang lalaking may sariling kasaysayan sa ilalim ng lupa, ay kinakaladkad. Hawak siya sa lalamunan, ang mukha ay puno ng dugo, ang kanyang kapalaran ay hindi tiyak. Isang tingin lamang sa nakaumbok na kalamnan at mabigat na pangangatawan ng nanghihimasok ang nagkukwento ng buong pangyayari. Ang makakapal na kalyo sa kanyang mga kamay na parang pamaypay ay nagmarka sa kanya bilang isang dalubhasa sa panlabas na martial arts. Bago pa man siya magsalita, ang kanyang aura ng dalisay at walang pigil na karahasan ay pumuno sa hangin. Pakiramdam ng dalawang babae ay parang may dinakikitang kamay na dumudurog sa kanilang mga lalamunan, ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa takot habang pinapanood nila ang papalapit na figure ng oso.
Sumunod siya sa kanila, naglalabas ng isang mahaba at nakakatakot na anino na tila nilalamon sila ng buo. Para kay Jiang Ting, na nakatayo sa harap, parang katapusan na ito. Bilang isang kilalang iskolar na nakasaksi na ng halos lahat ng bagay sa mundo kasama ang kanyang ina, lagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang talino at kakayahang harapin ang anumang sitwasyon. Naniniwala siyang kaya niyang magsalita ng maayos para malampasan ang anumang bagay. Ngunit ang makita ang ekspertong si Ming Tang na nakahiga at walang malay ay tuluyang sumire sa kanyang kahinahunan. Malalim ang pagkabigla sa kanyang espiritu, lalo na nang maharap sa napakalaking mali siya sa isang pangangatawan na tumataas sa kanya ng may banta. Tuluyan nang nablangko ang kanyang isipan. Natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi makapagsalita o kahit maalala ang kanyang balak. Nakatitig lamang siya ng may takot habang papalapit ng papalapit ang halimaw hanggang sa pakiramdam niya ay lumiliit ang kanyang buong mundo. Ang lahat ng iba pa ay naglaho sa isang puting ulap, naiwan lamang ang nakakatakot na anino at ang mabigat at maindayog na kalabog ng kanyang mga yabag. Nang marating ni Jiang Ting ang bingit ng lubos na kawalan ng pag-asa, isang mahinahon at matatag na boses ang biglang pumutol sa katahimikan. Ginambala mo ang aking pag-iisip. Ang mga salita ay parang isang batong nahulog sa isang walang tigil na lawa, na sumire sa nakakasakal na kapaligiran. Kumurap si Jiang Ting, nagsisimulang lumino ang kanyang paningin. Sa gitna ng puting kalabong iyon, biglang lumitaw ang isa pang figure. Hindi siya masyadong matangkad o kahanga-hanga sa unang tingin, ngunit nakatayo siyang matatag at matigas na parang isang mabigat na sibat. Nang tumayo siya at humakbang sa harap niya, tila nawala ang matinding presyon mula sa nanghihimasok. Parang ang sibat na iyon ay tumagos mismo sa aura ng halimaw, na sa wakas ay nagbigay daan sa kanya upang huminga muli at makabawi ng kanyang katinoan. Si Hao Yuanhong iyon. Laking gulat niya nang makitang siya pala ang nakatayo roon. Balik tayo ngayon sa ating eksklusibong presentasyon, kung saan ang kapaligiran sa bahay ng Tsaa ay lubos na nagbago. Habang nagpapatuloy tayo sa eksklusibong pagsasahimpapawid na ito, makikita natin na ang pagdating ni Hao Yuanhong ay nagpabago sa nakataya para sa lahat ng kasangkot.